Hello, hello, hello. Ayan, itatry natin kung malakas yung signal kasi kahapon putol-putol yung signal no ng live presentations natin regarding din sa sign of the cross. And today it's very important yung ating talakayan kasi I am so blessed and very very happy most especially sa mga fellow Catholics no na sumusuporta sa akin sa mga LGBTQ community na sumusuport sa akin. Thank you very much, no? At it's my pleasure na may mga Protestant na nagkatoliko and I'm so happy one of my ate na former SDA Seventh-day Adventist na ngayon hindi ko ina-expect na magiging kaibigan ko siya, no? Na ang sabi niya sa akin kahapon nagpakumpil na, no? Nagpakumpil tapos twice a month, nagko-confess na siya. Nagko-confess na siya, tapos na-convert na rin yung ibang relatives and family niya, nag-Catholic na, no? Siya yung ginamit ni Lord para magbalik Catholic yung family niya na which is sa ilalim ng Seventh-day Adventist. And it's my pleasure, it's a wonderful stories na na-share nila sa akin at kahit sa ibang mga LGBTQ, no, I'm so happy and I'm so blessed na sinasabi ninyo na ako ang naging inspirasyon ninyo kung bakit medyo pa lang, medyo nabawasan yung sex life nila no, sa mga LGBTQ community. Mapa-trans man, Ayan, dito tayo sa labas. No? I'm so blessed kasi maraming mga LGBTQ community ngayon na nagbago, no, at talagang nagkaroon sila ng takot na hindi tumanggap ng mga sacraments, and I'm so thankful for that, no. Masayang-masaya ako doon sa mga na-convert at nagbalik Katoliko. Salamat po at naiintindihan ninyo yung presentation sa Sanrio. Actually, it is very hard for me na i-defend ang Catholic Church lalo na sa status ko. Kasi may mga taong nagtataas ng kilay, mapa-straight na lalaki, mapa-straight na babae, whether it's a Catholic or not. No, maraming nagtataas ng kilay. But ganun pa man, napaka-worth it naman yung sufferings na pinagdaanan ko, no, nung ako ay nag-i-start pa lang as CFD. Well, my life sa kabataan ko, I raised as let's say, sabihin na lang natin, battered son. No, lumaki ako sa bugbog, sa gulpe, kasi ang dream ng father ko sa akin ay maging sundalo, no, or maging pulis. At ako ay panganay sa apo, panganay na apo ako, no, sa side ng mother ko, no. At yung mother side ko, very religious sila, talagang traditionalist, no, talagang napaka-conservative. And sila ay mga charismatician, no, yung family ko nagtatag ng grupo noon way back 1985. It was called Ave Maristela Community, charismatic group na kung saan nagpapa-seminar sila ng 2 nights and 3 days. When I was 16, ako ay pag-graduate ng high school, my mom told me na mag-o-oxy kasi wala akong alam sa background ng simbahan eh. So ang alam ko mag-o-oxy ako, at dahil takot ako sa tita kong madre during that time kasi napaka-strict ng tita kong madre, sumama ako. And I was expecting na maghuhugas lang ng plato kasi nga ako noon, introvert, takot ako sa mga tao kasi sa panahon ko noon, grabe ang discrimination sa LGBTQ, no? Kaya gusto ko lagi akong nakatago. So nung nalaman ko na hindi pala ako mag-oxy, kundi ako ay sasali sa charismatic, no, tawag nito, magpa-participant. So wala akong choice, no. Naganap 'yon sa Antipolo diyan sa Shalom. I don't know, Bagong Silang, I don't know kung Bagong Silang or Antipolo diyan sa Shalom, sino nakakaalam. That is the first time I met Father Archie Giriba. Father Archie Giriba and yung tita kong madre ay magkakilala sila, no? Very close sila ng tita kong madre. So,
siya yung naging spiritual director ng charismatic during that time. And yung doon ko first time makakita sa charismatic, yung ginagawa ng mga born again, no? At nung una, natakot ako. Scary, di ba? Scary talaga siya. Pero nung nakapasok na ako dun sa church, ang sabi ko na lang sa sarili ko, bakit hindi ko itry, no? But bago ako nakapasok doon sa church, ang dami kong naging pagsubok din, no, sa buhay, katulad ng nag-aaral ako, hindi sapat yung baon ko, uuwi ako walang pagkain, tapos madadatnan mo pa yung tatay mo, nakainom, bubungangaan ako, na halos para ako naging all around, ganon. So, dahil hindi naging maganda yung mukha ng kabataan ko, hindi ko talaga siya na-enjoy, no? Hindi ako naging masaya nung kabataan ko. Kaya nung pinasok ako dun sa seminars na yon, sa mother side ko, Saturday night, ang sabi ko sa sarili ko na wala namang mawawala sa akin kasi typically yung kabataan ko inuman, barkada, kasi nga syempre sa bahay kapag umuwi ka ng 10 PM, wala ka pa sa bahay, sa labas ka matutulog. No, ganun ang mandatory ng tatay namin, no, kapag umuwi ka ng 10 PM, wala ka pa ng 10 PM sa bahay, sa labas ka. And usually nakakauwi na ako 11, 12, sarado na yung pintuan. So nakikitulog ako kung kani-kaninong tao. Kaya halos ang buong kabataan ko sa ibang tao ako lumaki. So nung ako ay napasok ng charismatic, nung sinabi ni Father Archie na wala namang masama, kumbaga nandito ka na rin naman sa retreat house, bakit hindi mo na lang muna subukan? Ngayon naisip ko, bakit hindi ko nga pala i-try? I-try ko kaya na mag self-surrender. So, yun yung first time ko na nagkaroon na naposes ako. Yes. From Saturday up to Sunday, up to Monday, may pumunta ng pare, mga madre sa bahay, mga speakers, no, talagang hindi nila ako mapakalma kasi ako noon, possess, no, nawala ako sa ulirat, siguro sa sobrang depressed ko, sa sobrang emotional ko dun sa mga naging mga topics. Doon nagsimula yung journey ko naman, pero hindi ako aral. Doon ako nag-start na ma-experience yung prayer fasting, at diyan ako trinin ng tiyahin ko, no. Every year nagkakaroon kami ng 40 days vigil and fasting, tinapay at tubig lang, at doon kami humihingi ng approval sa mga kaparian kung pwedeng mag-uwi ng Eucharist, no. Minsan dala ng mga hermit, dala ng mga seminarista, or minsan pari pa mismo nagdadala. Yon, 40 days kami, parang nagiging adoration chapel yung bahay namin. And nabless ako ng nabless noon, no. Umattend ako sa iba't ibang mga communities, katulad ng mga prex, ng mga iba't ibang mga prayer meeting sa loob ng simbahan, dahil nung ako ay after ng charismatic ko, nag-join ako ng kursilyo. And nung ako ay pumasok naman ng kursilyo, lagi ako nagtatanong, no, doon na ang kursilyo ay maiksing pag-aaral patungkol kay Kristo, yan yung kursilyo Pero lagi ko tinatanong sa sarili ko, sino ba tong Kristo? Bakit ba may Kristo? No, talagang nagiiwan siya sa akin ng tanong hanggang sa anong tawag neto? Hanggang sa nung una kong kursilyo, hindi ko nagustuhan. Hindi ko nagustuhan yung unang kursilyo ko. Tapos nagkursilyo ulit ako. Actually, 13 times akong nagkursilyo. At itong last na kursilyo ko sa ilalim ng Sagrada Familia, doon ko naintindihan yung essence ng kursilyo. But life is hard, ika nga, 'di ba? Life is hard. Hindi naging madali pa din para sa akin na sumunod sa platform ng simbahan kasi dahil napakabata ko noon at
sa panahon na yon talagang krisis ang mga tao, kailangan ng pera, hindi naman tayo pwedeng ah, tumira, lalo na sa mga kamag-anak, na maghuhugas ka lang ng pinggan. Kailangan mo syempre maghanap ng trabaho. And that time, hiwalay ang parents ko. Yung mother ko, meron siyang second family at doon siya nakafocus. Yung father ko naman, nagkaroon din siya ng bagong asawa, doon din siya nakafocus. So, ang nangyari, ako yung naiwan sa ere. Ako yung nawala ng nanay at nawala ng tatay. And both of them are married. No, married sila sa iba. So, ako yung panganay, ako yung lumalabas na putok sa buho. Kasi mga kasal sila eh. At nakitira ako kung kani-kanino, nagpakatulong ako, nagpaalila ako para makasurvive, no? Para makasurvive. And then, after that, nung hindi ko na kinaya yung pressure at the very young age, mga 18 siguro ako noon, nag-start kasi yung era ko, yung panahon namin, yan yung uso sa mga clan-clan, no? Sino nakaka-relate sa mga clan-clan, no? Nag-clan-clan ako, pero hindi na ako natutulog sa amin. Doon na ako sa mga barkada ko natutulog. Kasi, syempre, sinasaktan ako ng tatay ko. Tapos, hindi naman ako pwedeng mag-stay doon sa nanay ko kasi meron siyang ibang asawa. At saka pangalawa, wala naman siyang trabaho. Nagtatrabaho yung asawa niya, yung pinakasalan niya. So, ako, natutulog ako noon sa mga barkada ko. Halimbawa, mag-a-attend ako ng GEB na tinatawag, na Grand Eyeball ng mga nagka-clan-clan. Ang gagawin ko para, kasi ambagan yan eh, wala naman akong pera. Ang gagawin ko, lahat ng mga damit nila, kukunin ko, lalabahan ko yan. Labandera ko ng mga kaibigan ko para lang ako makakain. Kasi ayoko rin na kumain ng libre. So, ganun yung naging sistema ko, no. Nung lumilipas ang panahon, tuluyan na ako na wala ng tinitirahan. Natuluyan na akong walang tinitirahan. It was a rainy night. Alam ko may bagyo yun. Bit ko yung lahat ng gamit ko, no. Pumunta ako sa Quiapo Church. From Muñoz, Quezon City hanggang Quiapo. No, nag-Quiapo ako. Nilakad ko yun, dala-dala ko yung gamit ko. At nagdadasal ako, sabi ko, Lord, ano ba naman yan? Sabi ko, nagpa-fasting naman ako, nagbi-vigil naman ako. Naranasan ko mag 2,000 Hail Mary sa'yo. Diyan sa simbahan ng, saan ba yun? Diyan sa Quezon City, nagtutuke, Hail Mary. Yun. Sabi ko, grabe naman tong parusa to. Kasi ang mentality ko noon, kaya kung bakit nawala rin ako sa simbahan, malas. Yan ang tingin ko sa Catholic Church noon, malas. Kasi the more, parang, iniisip ko bakit ganon, the more na lumalapit ako sa iyo, mas lalo mo kong pinahihirapan. Mas mabuti pa na lumayo na lang ako sa iyo kasi magagawa ko lahat ng gusto ko, nakakadiskarte ako sa paraan na gusto ko. No? Kaya nung lumayo ako sa simbahan at sinubukan kong hanapin yung kapalaran ko, nung napunta ako ng Quiapo, yan, naka-encounter ako ng mga manghuhula, pa ako noon, bata-bata pa ako noon, naging utusan, bili ng lugaw o bili ng kakainin ng mga matatandang nakaupo dun sa gilid ng Quiapo. No, tapos nung nagdadasal ako, sabi ko, Lord, hindi naman pwedeng ganito lagi. Sabi ko kasi lumilipas ang panahon, ayoko naman tumanda na ng nasa ganon. Nag-text sa akin yung tita ko sa father side, ang sabi lilipat sila ng bahay. So kailangan ako. Sabi ko, naku, thank you Lord, may matitirahan ako. So pumunta ako ulit doon. Tumulong akong maglipat sila ng bahay. Siguro tumagal ako ng 2 to 3 months. 2 to 3 months, dahil nakikitira din ako, syempre kamag-anak yon, hindi din naman pwede na hugas-hugas lang din ang pinggan, kailangan mong magtrabaho. So dahil hindi naman ako matalino academically, ang ginawa ko, hindi pwede to. Nasa utak ko, hindi pwede to. Kailangan kong gumawa ng paraan. So, yung mga nakilala ko na LGBTQ dun sa Quiapo, sila yung actually na nagturo sa akin sa mga hormones injections, sa mga pills, no, sa kung ano yung dapat mong inumin para mapakinabangan mo yung itsura mo. Kasi sa family namin, blessed naman ako, hindi ko nakuha yung katawan na matataba.
no? At yun yung isa sa sinasabi sa akin ng LGBTQ community na Sanrio, nakakainggit ka, ang ganda ng katawan mo. Bakit hindi ka mag-hormone? So, nag-take ako ng hormones, kasama sila, tapos sumasama ako sa mga pageant. Pero, hindi ako nagpa-pageant, never akong sumali sa Miss Gay. Sumasama lang ako, ina-adapt ko kung ano yung setup ng utak ng mga LGBTQ. Hanggang sa unti-unti akong nahasa. Nung medyo kaya-kaya ko na, no, na mag-stand alone, may nakilala ko na grupo ng mga clan diyan sa Bacoor, Cavite. Tumira ko diyan ng 12 years. Siya yung kumupkup sa akin. She is a single mom and I was blessed na siya yung naging best friend ko. Hindi lang best friend, naging nanay. Siya yung nagturo sa akin na kumain ka sa oras. Siya yung nakasaksi na hinihimatay na ako sa gitna ng bar, sa sobrang baba ng dugo ko. Kasi, araw-araw umiinom ako kasi hindi ako pwede, nasa utak ko nun lagi, tumira sa isang bahay na wala akong pinapasok na pera. Hindi pwede. So, doon ako tumira for 12 years. Pero bago ako tumira doon, tumira muna ako ng Pasay. Sa best friend ko rin, kay Ashley, ng 1 taon. No, doon ko natutunan naman kung paano magkapera. No, yung meet, yan, jowa to the left, jowa to the right, uuwi kang may pera. Pupuntahan ka ng mga suitors mo doon, may daladalang mga pagkain sa'yo, hahanapin ka, o nandyan ba si Sanrio, o may mga bitbit, dahil may tindahan yung nanay ng best friend ko, ang gagawin ko naman, dahil syempre suitors mo yon, o bumili ka 2 case, bumili ka ng alak, magpainom ka, nandito yung mga kaibigan ko. So ganon ang naging sistema ko noon everyday. Hanggang sa natira ako ng Cavite, ng Bacoor. Kasi, yung family kasi ng best friend kong si Ashley, quite conservative din dahil nga everyday, ako ng bisita kasi hindi ayokong kumain ng libre. Kailangan pinaghihirapan ko. So, tumira ako ng Cavite. Doon sa Cavite, nung tumira ako, nakilala ko rin doon ko nakilala rin, almost yung mga kaibigan ko na nagpa-matured sa akin. Sila nagturo sa akin dumiskarte sa buhay, dyan sa Kali. Nung tumira ako ng Cavite, dyan ako nag-start na maging prosti. Dyan na ako binabayaran, magpapapunta ako ng kahit pangit pa yan, basta alam kong mayaman ka, pupuntahin ko doon, kasi tignan ko kung magkano yung laman ng wallet. Ganon yung naging sistema ng pamumuhay ko. Then right after that, yung nakatira na ako sa Bacoor, naging masaya yung buhay ko na doon ako nagkaroon ng peace of mind. Doon ako tinuruan ng ate ko, no? Si Sexy Body, yung ate ko, kung paano mag-ayos. Kasi noon, hindi maganda yung tingin ko sa sarili ko, pangit ako sa itsura ko. Siya yung nagsabi sa akin, Sanrio, ganda-ganda mo, ganda ng ilong mo, ganda ng mata mo, matalino ka. Ultimo yung mga friends ko din, sila yung nag-motivate sa akin na maniwala. Sabi ko, ay ganun ba? Hindi ko kasi alam kasi lumaki ako sa pamilyang binubuli ako. Lumaki ako sa pamilya na hindi sa akin believe. Lumaki ako sa pamilya na mababa ang tingin sa akin. Kaya parang naninibago ako na ganito pala tingin sa akin ng ibang tao. Hindi pala ako kahit papaano basura. No? Sila yung nagpalakas ng loob ko. So, nung tumira ko doon, kasama ko yung mga friends ko, laman kami lagi ng bar, lalo na yung best friend ko, no? Si Carlo, shout out sa'yo. Si Carlo, yun ang isa sa pinakapogi kong kaibigan na pagkakamalang kaming magjowa. Ang gagawin namin yan, kasi pareho kami. Siya naman galing siyang province, no? Parang Visayas part, Romblon. Galing siya doon at the age of 16 years old, mag-isang lumuwas naman ng Maynila. Timing naman, yung pagluwas niya, siguro hindi pa siya masyadong matagal dito sa Luzon, sa Maynila. Nagkakilala naman kami. No? Nagkakilala naman kami. Nag-drives kasi pareho kami ng buhay eh. No, kailangan niya ring rumakit sa kalye. Gamit din yung mukha niya, yun nga lang, gwapo siya. Ganon din ako. Timing nagkaisa kami, no, nagtugma yung ugali namin. Kaya ang gagawin namin noon, pupunta kami ng mga paddies, pupunta kami ng iba't ibang bar, uupo kami, iinom kami. Kasi hintayin namin na may magpakilala sa amin. Ganon ang tandem namin. O Carlo ha, may nagpakilala na sa'yo, ako naman yung susunod. Punta kami ng dance floor, sayaw-sayaw, hanggang sa may mga makilala. Kaya ang dami ko naging ex.
No, ang dami kong basura lang na nakaraan, mas basura yung akin, no? Ang dami ko naging lalaki talaga. Kaya kapag ako tumingin sa lalaki, alam ko kaagad kapag may gusto sa akin. Pag alam ko din kung paano kukuha ng lalaki, alam ko kung paano ko sila i-entertain at saka i-approach, kasi diyan ako nabuhay hanggang sa nag GRO na ako. Nung kumikita na ako ng maraming pera, dumating ako sa point na aanin ko tong perang to. Kasi parang ang nasa utak ko, nakakakain na ako ng masasarap. Pwede naman akong bumili ng mga gamit na gusto ko. Actually, pwede na akong bumukod, pero hindi ko naiwan yung ate ko dun sa Cavite. Hindi ko kaya nung araw na yon, kasi siya talaga yung halos naging nanay ko na, no. Nung umahawak na ako ng pera, gabi-gabi inom. Sige, punta kayo mga barkada ko, pinapainom ko yan, inuman kami. Napaisip na ako sa sarili ko noon, bago pumasok yung pandemya. Kasi yun yung hinihimatay-himatay na ako. Sobrang anemic na ako, pinapasa na yung buong katawan ko, pero hindi pa rin ako natakot eh. Kasi inisip ko, pabor pa nga. Sabi ko, Lord, pabor pa nga itong gagawin mo sa akin eh. At least hindi na ako maghihirap. At least kung mamatay man ako, ayun nasa utak ko before pandemya, kung mamatay man ako, isa yung malaking blessing sa akin. Hindi na ako magkakasala sa iyo. Kasi dumating ako sa yugto ng buhay ko noon, sa sobrang pagmamahal ko sa Diyos, though na hindi ako aral, wala na akong maingkumpisal. Kaya sabi ko noon, bago ako napariwara, kunin mo na ako. Sabi ko noon sa Diyos, sabi ko, wala na akong maikumpisal, eto na ako. Sabi ko, lahat na sabi ko na sa pare. Wala na ako naikumpisal. Kung bubuhayin mo ako ng matagal, magkakasala lang ako, masasaktan kita. Sabi ko, ngayon pa lang Lord, sabi ko, kunin mo na ako. Hanggat habang maaga pa. Yun ang sabi ko sa kanya. Para hindi na kita masaktan. Kasi hindi ko hawak yung isip ko, hindi ko hawak yung panahon na baka isang araw gumising ako, malayo na yung loob ko sa'yo. Then, one time, nung bago mag-pandemic, dahil nakukuha ko na lahat, hindi naman ako, actually never naman ako na problema sa love life. No, never ako na problema sa ganyan. Doon lang ako blessed kasi lahat din naman ng mga naging past relationships ko, talagang sineryoso naman ako. Talagang very responsible sila sa akin. Kung ano yung gusto ko, bibilihin. Gusto kong uminom, iinom ako. Gusto ko pumunta ng party, susunduin ako sa bahay, pupunta ako ng party kasama yung partner ko. Doon sa ganung part, very blessed naman ako kasi doon na talagang ahead sila sa akin. Yung mga, hindi kasi ako mahilig sa bata eh. Ayoko ng mas bata sa akin, gusto ko mas matanda. Nakaka-relate sila the way how I handle the conversation sa mga mas may edad sa akin, mas nag-e-enjoy sila na kausap ako. Tsaka siguro mas gusto nila yung medyo maldita kasi maldita ako sa relationship. Gusto ko ako yung nasusunod. No, kaya siguro talagang mas gusto ko yung mas ahead sa akin kasi mas naiintindihan ako, kaya maaga akong nag-matured. So, nung nasa akin na yung mga pera-pera na yan, sabi ko, ano gagawin ko dito sa maraming pera? Sabi ko, o sige, sabi ko may pera ako, anong bibilin ko? Tapos, anong bibilihin ko? Anong kakainin ko? Busog ako. Anong gamit ng pera sa akin? Yun ang nasa utak ko. Hanggang sa dumating ako bago mag-pandemic, medyo nakokonsensya na ako. Yun na yun eh. Medyo nakokonsensya na ako. Pero tinitiis ko lang, pinipigilan ko. Sabi ko, hindi yan, nag-overthink lang ako siguro. Yun yung nasa utak ko, no. Pero nakokonsensya na talaga ako. Sabi ko, try ko kayang magdasal-dasal. Ngayon, yung dasal-dasal na yan, sa tagal ko tumira sa Cavite, wala yan sa amin. So, ang ginawa ko, dahil medyo parang binabagabag na ako, sa tagal ko ba namang pokpok, nagpatugtog ako ng worship song, pero joyful. Di sayaw ako mag-isa doon. Ngayon yung ate ko na nasa Cavite rin, hindi rin siya religious. Wala nga religious din sa amin, lahat kami talagang nasa makamundo na larangan. Yung nagpatugtog ako, nagulat ako, natuwa sila. Sabi nila sa Nilio, alam mo yan? Sabi ko, oo. Sabi ko, dati ako nagkakarismatic, tsaka nagkukrusid. Hanggang sa, ginawa ko siyang routine. Tuwing umaga, gigising ako, uso pa nun, hindi pa uso ang ang Bluetooth. Uso pa nun yung cord na isasaksak mo sa cellphone mo, tapos, tsaka ka magpapatugtog. Cord pa nun, wala pang Bluetooth. Sabi ko, hindi nagpapatugtog, sayo-sayo kami.
Hanggang sa araw-araw, hindi ko namamalayan, nalalabas ako tuwing umaga, pipitas ako ng mga bulaklak sa kapitbahay, maglalagay ako dun sa altar. Pero ang nasa isip ko lang noon, kailangan kong maglagay ng mga bulaklak kay Lord para hindi ako kapusin sa pera. Yun nasa utak ko, or para tuloy-tuloy lang yung blessing sa akin. Hindi ko iniisip nun kung ano yung value o yung reasons kung bakit nagbibigay tayo ng bulaklak, no? At dahil tawag na ito, bago-bago pa lang ako during that time, ang ginawa ko noon is everyday, dahil tamad ako mag-grocery, di ba, nakakatamad naman talaga, lalo na kapag hindi ka naman ganun di naman ganun ka-active yung spiritual mo. So, ang ginagawa ko noon, nag-online rosary ako. Pinakikinggan namin yung rosary, yung 20 mystery, through speaker habang naghuhugas kami ng plato. Parang iniisip ko na lang sound trip. Yun yung nasa utak ko, sound trip. So, yung time na yon, dahil ang dami kong barkada, ang dami kong mga kaibigan talaga na mayayaman noon, na nagpupunta doon, magpapainom, kasi nga gustong-gusto nila akong kasama kalog, maingay si Sanrio, maharot. So, dinadayo ako ng mga barkada ko. Kung yung mga barkada kong stress, yung mga barkada kong depressed, yung mga barkada kong iniwan ng jowa, pupunta doon. O, Sanrio, inom tayo, may problema ako, doon kami sa rooftop. Hindi ko pa naiisip noon yung kalagayan ko sa buhay. Basta ang alam ko lang noon, masaya ko. Wala akong pakialam kung saan ako matulog. Basta ang alam ko lang, nag-e-enjoy ako. Kasi nga, yun yung parang sinusulit ko na, yung panahon na, ang laki ng panahon na ninakaw sa akin, sa lungkot, sa depression, sa iyak, wala akong ginawa kundi umiyak na kabataan. Gusto ko siyang bawiin. No? So, binawi ko talaga siya ng bonggang-bongga. Talaga nag-party ako, nag-enjoy talaga ako. Araw-araw, lasing ako. Uuwi, minsan binubuhat na nga ako So, nung pumasok yung pandemic, dahil yung ate ko ay addict sa probinsyano that time, ako naman, hindi ako mahilig sa TV. Ayoko ng TV, hindi ako mahilig manood. Sa mga movies, hindi ako mahilig manood. Inaasar ko yung ate ko. Kasi nga, nagtatalo kami nun sa ABS-CBN Sabi ko, Sas, mapapasara yung ABS-CBN mo, tignan mo lang. Di galit na galit sa akin ngayon yung ate ko. Hanggang sa dumating yung part na umiiyak siya. Yung ate ko dun sa Bacoor, yung tinirahan ko. Wala nang probinsya. Mamimiss daw niya si Coco Martin. E di, hinayaan ko siya. Hanggang sa yung pinaka-shutdown ng ABS-CBN, timing naman na nandun kami sa kwarto, nagchichikahan kami ng ate ko, nagchichismisan kami. Biglang nagpaalam na agad yung ABS-CBN. Nalungkot ako. Kasi nakikita ko kasi yung reaksyon ng ate ko, umiiyak Kasi buhay niyan, showtime, probinsyano, kapamilya siya So, ang sabi ko, ano bang nangyari? Ano bang meron dyan sa ABS na yan? Bit ba, parang irritable ka. Sabi niya, visit na na to, Marcoleta na to So, si Marcoleta, hindi ko siya kilala yung Marcoleta talaga. Kasi hindi man ako mahilig sa politics din. So, yung sinabi niya na visit tong si Marcoleta na to, sabi ko, bakit anong meron dyan? Basahin mo, Sisi, basahin mo, yun ang sabi niya. Doon ko unang nabasa na ipatatanggal yung krus sa mga ospital ni Marcoleta. Doon ako nagalit. Galit na galit ako noon. Kasi syempre, kahit nasabihin natin na hindi ako taong simbahan, may background pa rin ako. May background pa rin ako kasi lumaki ako sa sa Santo Niño Church. Tumira ako diyan nung panahon na pari pa si Father Omer. Yung si Father Omer, parish priest siya sa Santo Niño Church. Ako po yung humawak ng Adoration Chapel diyan. So diyan ako tumira ng 24 hours. Sa halos na, I don't know kung 2 years. 24 hours ako diyan. Ang gagawin ang pari na nandoon, 4, bababa yung pari, alas 2, alas 3 ng madaling araw, may dala-dalang mga sopa sa akin, tapos pupunta yung mga nanay, yung mga matatanda na nakabelo, tapos luluhod, kakatok dun sa salamin. Ako, hindi mo kasi siya pwedeng tulugan nakakatulog lang ako kapag may papasok sa adoration.
Kaya marami ako nasaksihan na iba't ibang Katoliko. Dumating ako sa part na nandoon ako sa loob ng Adoration Chapel. May pumasok na isang babae. So mag-isa ako doon sa Adoration Chapel, nagdadasal ako. Umiiyak, humahagulgol siya. Talagang parang iniwan yata ng asawa. Kaya ang gagawin ko, lalabas ako. Tapos doon sa labas, meron doon maliit na lamesa, may isang upuan. Doon ako nakahiga. Sasandal lang ako, matutulog ako. Kaya gaganon ako sa lamesa para makapagpahinga. Pag narinig ko nang lumabas na yung yung mga nandun sa loob, papasok ulit ako kasi hindi ko siya pwedeng iwang walang tao. Ganun sa akin kahalaga Eucharist. Though na hindi ko alam yung aral dyan. Basta mahalaga sa akin ng Eucharist, hindi ko rin alam kung bakit. Then, yung mga time na yon, nung ako ay nagbabantay ng Adoration Chapel sa 2 taon, doon ako nakapasok sa mga kwarto ng pare, kumakain ako, ang daming mga prutas, sabihin sa akin nung ni Father, o sige, kumuha ka na dyan kung anong gusto mong kunin. Ibaba mo na doon sa adoration para may kinakain ka. Minsan kapag may mga kaibigan akong pupunta doon, ang gagawin ni Father, magpapaluto ng sopas, ng champurado, ng pansit. So, ganon yung naging sistema ko. Kaya, yung nalaman ko na pinatatanggal ni Marcoleta yung crucifix, galit na galit ako. Galit na galit ako. Sabi, bakit niya ipapatanggal? Ang kapal na mukha niya, ganun pa yung reaction ko. Siyempre, kahit nominal ako, Katoliko pa din ako eh. Nagtaas ako ng kilay. So, dahil pandemic nun, ang ginawa ko is, tinignan ko yung kung saan isang page siya na kung saan ando dun yung post kay Marcoleta about dun sa cross, nagbasa ako ng comment. May nakita akong mga Katoliko na nagko-comment doon, nakakita ko ng INC nagko-comment at iba't ibang mga Protestant denominations. Ngayon, nairita ako sa mga nababasa ko, no? Actually, ang reason kung bakit ako naging CFD, no, at pinilit kong mag-aral ng doktrina ng simbahan dahil sa Iglesia ni Cristo. Sila ang nag-trigger sa akin kasi wala naman akong plano eh. Wala pa akong plano na mag-active sa ganyan. Wala. At hindi ko kahit kailan pinangarap ni wala sa utak ko na magiging CFD ako. So, yung nakita ko yung mga comment ng INC, nag-try lang ako na ang sabi ko, anong karapatan mo tanggalin ang krus sa mga ospital ng simbahan? Paano yung mga Catholic hospital? 'Di ba? Kagaya ng St. Luke's, no, Our Lady of Perpetual Hospital, yung mga Catholic hospital, anong karapatan mong patanggalan ng crucifix yung mga Katolikong ospital? Pagpatanggal ka ng krus doon sa mga ospital na hindi Katoliko. Pero kung pag Katolikong ospital, huwag kayo magpa-ospital doon. Kasi yun Catholic hospital, yung tatanggalan mo ng krus. Yun yung ko, naging first comment ko doon sa sa page. Doon ako na-shock na halos umabot ng 500 comments. Yung post, yung comment ko na yon, napatungan ng napatungan. Kumbaga maraming mga nag-react, maraming mga nagbigay ng simpatsya, marami ring nagalit. Yung nabasa ko yung mga comment ng INC, pinaglalait ako. Walang baklang mangangaral. Hindi naman ako mangangaral noon. Parang nag-comment lang ako, nag-suggest lang ako ng opinion ko. Yung marami nang nagko-comment, doon ako, kasi ayoko kahit kailan, ako yung tipong tao na pinamamalian yung stand ko, lalo na't pag alam ko kung ano yung gusto kong sabihin. Yun ang ugali ko, mas na-challenge kasi ako sa mga bashers. Yan ang gustong-gusto ko eh. Kasi sila yung nagpo-fuel sa akin eh, na sige Sanrio, mag-aral ka pa. The more bashers I get, the more I became aggressive sa aral. Mas lalo ako nagiging agresibo, parang mas lalo ko nararamdaman, kulang pa Sanrio, pigain mo pa, mag-aral ka pa. Yan yung sa akin, nag-fuel. Kahit na masakit sa loob ko, masama loob ko, galit na galit ako, pero sa kabila ng nararamdaman kong yon, ang pumapasok sa isip ko, kulang pa Sanrio, aralin mo pa. Kailangan mong tapatan yung mga yan. Dun, yun yung utak ko, pero hindi ko inisip na mag-aral ng doctrines. Ang alam ko lang noon, dumibate, dun lang sa krus. Debate ako dun sa krus. So, nung
Nung ako ay na-involved na sa mga INC lang ang kalaban ko noon eh. Kakampi ko pa born again. Mga born again, kakampi ko kasi cross eh. Nag-start ako ng 3 minutes video. Nag-start ako ng ganyan. Kunyari, magpo-post ako sa first account ko, umaabot ng 10,000 likes, no? Libo-libo yung mga views. Pero hindi ko pa yung na-appreciate kasi wala naman akong alam sa social media noon. Ang alam ko lang, bar, party. So, everyday nagpo-post ako ng 3 minutes, magbe-video ako sa sarili ko, puputol-putol na presentations tungkol sa Rebulto, mag-aaral ako, pero pahapyaw lang. Ito ang Rebulto ayon sa ganito, pero hindi ko siya naiintindihan pa. Ang gusto ko lang, ang motivation ko lang nun, mang-asar ng mga bumabati ko sa cruise. Yun lang yun. Hanggang sa pakunti-kunti, na-recognize ako, I was recognized ng CFD organizations. Well, hindi ko na bibigkasin kung CFD organization siya, pero hindi ko na sasabihin kung anong chapter o kung saang CFD to. Na-recognize ako sa isang CFD and way back 2020, yan. Pumasok ako sa kanila at dahil hindi pa ako ganun ka-formal noon, kasi nga syempre kakapasok lang ng pandemic, hindi pa ako ganun ka-formal, hindi naman ganun kadaling magbago agad, 'di ba, ng itsura, lalo na talagang ako nun sa alak, sagad-sagad ako sa alak. Nung pumasok ako sa CFD org na yon, wala pa akong 1 month, I was being discriminated. Doon ko unang narinig, doon din yung unang heartbreak ko, na umiyak talaga ako, na sinabihan ako na walang baklang CFD. No? Umalis ka dito, walang baklang CFD, lumayas ka dito. Yun yung unang heartbreak ko na, bakit ganun? Ganito ba? Talaga, totoo ba? Parang nangyayari ba to sa totoong buhay? Kasi, yung time na pumasok ako noon dun sa org na yon, hindi ako pumabor dun sa modern Bible. Di ba merong modern Bible para sa, parang may nagawang translation na sobrang moderno na hindi ko gusto. Kasi nawawala yung wisdom eh. Mas maganda pa rin kasi yung traditional Bible natin. Yung mga talinghaga, malalalim na salita. Kasi doon mas lalong matitri ng utak mo. Doon ka mas lalong magiging malalim mag-isip dahil malalim nga yung salitang binabasa mo. So, nakipagdebate ako sa kanila. Yung time na hindi man ako aware, basta kung ano yung opinion ko, sasabihin ko talaga ng diretsyo. So, nagalit ata. Tapos doon ako siguro sa sobrang galit sa akin, sinabihan ako na ikaw walang baklang CFD dito, ganyan, salot ka sa CFD org. Talagang broken hearted ako noon. Nung pag-alis ko doon, may kumuha sa akin na GC naman, apologetics, hindi ko na sabihin mga apologista sila, wala pa akong 30 minutes, nasipa na naman ako. Walang baklang mahangaral, walang CFD bakla, umayos ka rito. Di umalis ako. No? Umalis na naman ako, iyak na naman ang lola mo. Ngayon, sa gitna ng pag-iisa ko, kasi though na ako ay dumedefense, written debater pa lang ako neto nung ako ay nakikipagdebate, napapaligiran ako ng born again, mga kaibigan ko born again, tsaka katoliko. Sila naman yung tinatawag na informal written debater. Sila talaga yung grabe makipaglatagan. Dahil ako yung pinakabata tsaka baguhan, dahil lapitin ako ng mga Protestant noon, kasi walang LGBTQ na naglantad noon, ako lang. At ang nipis pa ng kilay ko, 1 line, di ba, taray. Tapos 3 minutes video ako, tapos inuulan ng mga comments noon that time. Dahil ako yung lapitin ng mga Protestants, ang gagawin ng mga kaibigan ko, Sanrio, mag-post ka, nandiyan kami sa likod mo. Ayan na. Di sila na ngayon taga-bakbak. Sige, banat, itong mga informal written debater, yan, sila John Luna, si Juan Logos, si Japanese Nisay, sila Ate Sarar, yan si Kennedy, may Kennedy pa nun, basta yung mga, sila Embang, yan, sila Embang, ay
Emperador Lights. Mga kilalang written debater sila. So, ang ginagawa ko, nainggit ako. Sabi ko, ang galing naman nila. Hindi ko alam yan. Dahil sa sobrang inggit ko, kasi sila kahit nakapikit, kaya nilang dumepense. Tas ako, tanga-tanga ako, di ba? Sabi ko, ay sige, gagawa talaga ako ng paraan. Ngayon, nagpapansin ako. No, though na winarningan na nila ako na, Sanrio, wag kang sasali sa mga org. Kaya mong dumepensa ng simbahan ng mag-isa ka, wag kang papasok sa mga org. Eh dahil ako noon, dahil ignorante rin ako, kasi hindi ako makahindi basta simbahan tawag ng simbahan. So lumapit ako sa mga kilalang debater, nag-asa ko kung pwede nila akong tulungan, pero hindi ganun yung nangyari. No? Nabash pa ako. Binash ako mula ulo hanggang talampakan, pati itsura ko nabash. Akala kasi ng mga Protestant, tinotolerate ako ng simbahan, hindi. Binash ako ng mga magagaling na debater ng Katoliko. Yung nabash ako, at dahil wala akong alam nun sa aral, na-trauma ako. Doon ako nag-isip. Sabi ko, ganito pala sa simbahang Katoliko, no? Parang gusto ko na lang mag-born again. Kasi yung born again noon, inaalagaan talaga ako, no? Talagang supportive sila sa akin. Parang gusto ko na mag-born again. Yung magde-decide na dapat ako na pumasok ng born again dahil sa sobrang bad trip ko nga naman, 'di ba? Gusto kong matutuin. Lahat na yata ni-reject ako, parang pili ko malas ko sa org. May nag-chat sa akin, no? Nagulat ako. Sabi, "Hi Sanrio." Ano na ako noon, parang magbo-born again na sana ako. Sabi ko, "Hello po, ano po yung sino po kayo?" "Ako to, si Jong, tawagin mo kong Jong." "Hi, shoutout kay Ate Jong Shua." Sabi niya, nire-refer ka sa akin ng CFD Cebu. Yan. Sabi ko, ay talaga po. Sabi ko, para saan po? Gusto mong sumali sa CFD Cebu. Dapat born again na ako kung hindi ako nakuha ng CFD Cebu. Tapos, pagtingin ko dun sa profile niya, LGBTQ siya. Yun pa yung gumanda. No? LGBTQ. So, hindi ako maiilang. Nung pumasok ako sa CFD Cebu, akala ko, dahil kaibigan ko si Ate Jong Chua, mai-spoiled ako kasi LGBTQ siya. Pero hindi ganun yung nangyari. Pagpasok ko sa CFD Cebu, magagaling yung mga nandoon. Ako wala akong alam. So, nung time na nag-CFD Cebu ako, hindi pa po uso kasi ngayon, di ba, tuturuan ka na kung paano ka sasagot sa mga exam. Doon, hindi. Nung pumasok ako sa CFD Cebu, diretso ka exam. Diretso ka talaga mag-e-exam. Ang ginawa sa akin noon, dahil wala nga akong alam, sabi ko, Ate Jong, sabi ko, magpa-practicum exam ako, 20 exams. Wala akong alam. Ngayon nasabi sa akin ni Ate Jong, sige ha, sabi niya, basta wag kang maingay. Sabi ko, ano pong gagawin? Bibigyan kita ng notes, aralin mo. Eto na. Nagbigay ng notes. Alam nyo pa, pinakamasakit, Bisaya. Yung time na yon, wala rin akong alam sa mga research. No, wala pa akong idea dyan kasi kakapasok ko nga lang. Hindi naman ako Bisaya, paano ko babasahin yun? Ang ginawa ko, dahil belong ako sa iba't ibang mga GC, mga debate GC noon, grabe, walang tulugan. Sabi ko sa inyo, inaabot na kami ng 9 AM, nakikipagbungangaan pa rin kami, ganun katitindi yung debate noon. Ang isang Katoliko, katumbas ng 10 Iglesia ni Cristo. Kawawa mga Katoliko noon, konti pa lang talaga. Ngayon ang ginawa ko, yung letra por letra, nung binigay sa akin ni Ate Jong na notes, pinatatagalog ko. Imagine ninyo kung ang exam ko, 8 ng gabi. Imagine po ninyo, matatapos ang debate ko, written mga 7, 8 ng umaga, hahanapan ko naman ng translations, lahat ng Bisaya, pinagkakausap ko. Ano nito? Anong Tagalog nito? Sinusulat ko siya pa kunti-kunti. Natatapos po yung pag-translate ko doon sa ibinigay sa aking notes, 6:00 na ng gabi.
Doon ko pa lang siya babasahin, aaralin. Doon ko pa lang babasahin na, ganito pala yung stand ng simbahan, wala pa po akong tulog noon. Kaya pagsalang ko ng 8 p.m., on the spot, bagsak ako, ang daming beses kong bumagsak. No, yung sinasabi nilang galing-galing mo sa Rio, hindi. Ang daming beses kong bumagsak, naranasan kong pagtawanan, naranasan kong mag-stand ng mali, naranasan kong ipaglaban kung ano yung stand na to. Pero sila, ganito yung stand ng Katoliko, pinaglalaban ko yan. Ganun na ako noon eh. Kung ano yung pinag-aralan ko, yun ang paglalaban ko. But, yung na-realize ko na may mga stand ako na heretical, humihingi ko naman yan ng tawad. Sabi ko, pasensya na kayo kasi kabataan ko at mapusok pa ako nun sa debate, agresibo. Syempre, bago-bago ka, mainit ka pa, di ba? So, nung nasa CFD na ako, hindi ko na kasi napansin na kinukuha na pala ako ng CFD Imus. And medyo na isang tabi ko yung pagkuha sa akin ng CFD Imus kasi nga may LGBTQ sa CFD Cebu. Kumbaga syempre doon ako naging komportable that time kasi sobrang discriminated ang LGBTQ noon lalo na kapag sa simbahan. Kaya hindi ko napansin. Then nung kinausap ako ng CFD Nationals na meron palang rules ang mga CFD organizations na kung saan ka nasasakop ay kung saan ka nakatira, doon ka magpapasakop, no? Doon ka magpapasakop. So hindi ko po 'yun alam. Kasi nga ang like what I've said, ang alam ko lang sumali. Hindi ko alam kung ano yung mga rules. At dahil nag-enjoy na rin ako dun sa CFD Cebu, tapos kinukuha ako ng CFD Imus, hindi ako pumayag kasi nag-enjoy na ako sa CFD Cebu noon. So napunta kami ng CFD Nationals, kinausap ako ng pamunuan, pinapili naman ako. At pinili ko CFD Cebu kasi yung trato kasi sa akin sa CFD Cebu, na nararamdaman ko din naman yung compliment nila sa akin na Sanrio, nararamdaman namin yung sigasig mo, nararamdaman namin yung willingness mong matuto. Pero yung training na pinagdaanan ko doon, hindi siya pambata. Hindi siya pambata. Ang sabi nga sa akin, nung ako ay nagpa-practicum exam sa Cebu, though na yung time na yon ay hindi pa ako aral, yung ginagamit nila sa aking exam, hindi siya pangbaguhan. Kaya ako laging bumabagsak. Ganun nila ako tinrin. Kaya yung tapang ko at yung lakas ng loob ko, nakuha ko yan sa CFD Cebu talaga. Sila ang talagang yung kung paano kanila bibirahin sa exam. Maiiyak ka. Ilang beses akong umiyak dyan, ilang beses ako bumagsak. At sa awa naman ng Diyos, nung tumagal-tagal ako, naipas ako sa CFD Cebu 17 practicum exams. No? At ang nag-grade sa akin yon si Ate Jong Chua. Siya yung nag-guide sa akin. Siya yung nagturo sa akin kung paano mo ihahanda yung emosyon mo. So dahil napili ko yung CFD Cebu during that time, nagkaroon ng contradictions. No? Nagkaroon ng contradictions dyan. Medyo nagkaroon ng konting hidwaan yung CFD Cebu at CFD Imus. Ako yung naging dahilan. Kasi nga, nag-CFD Cebu ako, na which is, gusto na nga ng CFD Imus, doon ako. Nung medyo ina-adapt ko na, kung ano yung dapat maging emosyon ng isang debatista, ng isang Catholic debater, nung medyo pinag-aaralan ko na kung paano ka magiging manhid, paano mo lalaruin yung mga bashers, na hindi ka naaapektuhan, nakafocus ka lang dun sa presentations mo. Biglang naglabas ng letter ang CFD Imus. Diyan nag-start ang calvary ko. As in, diyan ako talagang lumuha ng dugo na if I was not mistaken pasintabi sa mga CFD organizations, buong chapter ng CFD National, almost mga chapters ng nationals na CFD organizations, galit na galit sa akin. Pinagtulungan nila ako, binash ako ng binash.
talagang hindi na ako nakakatulog. Wala akong ginawa kundi umiyak kasi iba't ibang mga chapters, tapos parang dumating pa yata na naban ako. Hanggang sa nag-i-inform sa akin naman yung CFD Cebu na ano na, o Sanrio, may complaint ka, kino-complain ka, pero hindi, magtiwala ka. Basta lumabang ka lang. Talagang pinaalis na ako sa CFD org noon. Ngayon, yung nagkakaroon na talaga ng matinding iringan dahil sa akin, kasi pinagtatanggol ako ng CFD Cebu noon, doon ako nag-decide na ayoko ng ganito, na nag-aaway-away yung mga org kasi nasa CFD Cebu ako. Kasi yung time na yun, matunog ang pangalan ko. Syempre, nag-iisa lang ako LGBTQ, nagdadaldal sa na may video. So, I decided na umalis. No? Yung pag-alis ko doon, doble, triple lalo yung mga naging bashers ko. Though may mga ibang CFD Cebu na sumama yung loob kasi hindi ko napanindigan, hindi ko ipinaglaban yung grupo nila. Pero sa akin, wala din naman akong pinagsisisihan kasi ayoko naman na yung mga, kasi noon may pro-Sanrio, may anti-Sanrio. Yan pa lang yun noon, pro-Sanrio, anti-Sanrio. Tas Katoliko sa Katoliko, nagbabanggaan, meron pinagtatanggol ako, meron namang nilalait ako. So, ganun yung naging sistema. Yung umalis ako, sabi ko, sinabihan ako ng mga kaibigan ko na informal written debater, ano Sanrio? Sabi ko sa iyo, wag kang mag-aasali-sali sa mga org ng Katoliko, ganyan ang mga org ng Katoliko. So, nagkaroon ako ng trauma. Sabi ko, promise, hindi na ako papasok sa mga org na yan. Hindi na, sabi ko, naranasan ko na rin. But, it was a wonderful experience kasi doon ako nag-matured. Kaya lang, in a hard way nga lang. In a hardest way, natutuwa ko. Talagang mahirap. Nung ako ay umalis na doon, siguro 2 to 3 weeks, nagbabad ako sa written debates, sa mga GC. Doon ko nakilala si Kuya Hamsky Ray. No? Si Kuya Hamsky Ray. Si Kuya Hamsky Ray, hindi ko alam na magaling na debater. Kasi nga, pasok lang kami ng pasok doon sa mga video call. Pero naka-off cam pa kami noon. Kasi nga, uso na yung mga hunting, yung mga death threats, yan, uso yan noon. Doon ko nakita si Kuya Hamsky Ray. At doon sa mga INC na yun na GC, doon ko first time makita si Father Darwin sa video call. At ang nakakatawa pa dito, magkakampi kami ni Kuya Hamsky Ray, nagiinuman kami ng mga barkada ko, lasing pa ako. No, lasing pa. Kasi wala naman akong hindi ko interest talaga yan. Hindi ko siya interest. Kumbaga, ginawa ko siyang palipasan ng oras kasi nga pandemya eh. Wala akong magawa. So, doon first time makita si Father Darwin, na nag-video call. Tapos, video call kami. Tapos, binubungangaan ko yung mga INC. Hindi ko pa alam na yung stand ng Catholic Church is dual, yung nature of Christ, yung tao, 100% man, 100% God. Ang stand ko pa noon, MCGI. Hindi tao si Christ, nagkatawang tao. Sabi pa nga sa akin ni Kuya Hamsky, Sanrio, mali yung stand mo. Tapos hanggang sa, natatawa yung mga INC. Kasi nga, syempre, hindi ako aral. Talagang pinanindigan ko, hindi, nagkatawang tao si Kristo, hindi siya tao. Yun pa yung stand ko noon. Na hindi pa ako aral. Hanggang sa sinabi sa akin ni Kuya Hamsky na, Sanrio, mali yung stand mo, 100% man si Christ. Kahit na hindi ko alam kung bakit siya naging 100% man, umagri ako kay Kuya Hamsky kasi Katoliko. Ay, oo nga, 100% man. Hanggang sa sinalo ako ni Kuya Hamsky. Kasi ako nga yung binabanatan eh. Hindi ko pa alam yung mga laro noon, sabi ng isang INC. Kaya gustong-gusto ko to si Sanrio, ang galing dumibati nito. Totoo naman, nagkatawang tao si Kristo, hindi naman siya tao. Ganun pa yung tema. Sinalo ko ni Kuya Hamsky. Si Kuya Hamsky Ray ang sumalo lahat ng mga nilalatag ng INC. Tas ako, nakikinig lang ako. Sabi ko, ang dami ko pa palang hindi alam sa simbahan. So, after nun, nung naging aktibo ako sa mga video call, syempre, video call muna doon ako nahasa magsalita. Kung paano i-dedepensa ang simbahan. Though, na wala pa akong alam sa mga history, sa mga traditions. Ang alam ko lang yung mga minimal verses na ginagamit ng mga written debaters. Yan yung alam ko pa lang nun. Then, siguro mga 3 weeks ago, ay 3 weeks after, kung umalis dun sa CFD Cebu,
Nag-ano sa akin si Julius Amoran Hene. Yon, magaling, LGBTQ din yon. Natuwa ako. Sabi niya, Sanrio, hello. Ano pa nun, ang humahawak pa nun, si Denmar, Katoliko pa si Denmar Santiago. Sanrio, hello. Sabi ko, hi po. No? Tapos sabi niya sa akin, Sanrio, meron sana ako sa yung sasabihin. Sabi ko, ano yon? Pwede ba kitang kunin bilang sa CF Lamp? No? Sa CF Lamp, papasok ako ng CF Lamp. Pati CF Lamp napasok ko. Sabi ko, ay sige, gusto ko yan, I like that. Ganon-ganon pa. Kasi LGBTQ, pag mga LGBTQ kasi debater, natatawa ako kasi nga syempre magkakaugali kami. So, nag-CF Lamp ako. Yung nag-CF Lamp ako, doon ko nakakilala si Kuya Alfie Java, sila Kuya Jan Jonah, no? Yung mga kilala naman na debater ng CF Lamp, pati yung founder, no, na-meet ko sa video call. Doon ko sila nakilala. Doon ko natutunan naman yung formal interpretations sa mga verses. Ang nagtiyaga naman sa akin dyan na magturo, si Kuya Alfie Java. Talagang ano yan, sinantala ko yung nasa CF Lamp ako, Kuya Alfie, ano ba yung stand ng purgatory? Doon ko nakita yung pagkakaiba ng aral ng CFD Cebu at ng CFD Nationals. Doon ko nakita doon nila sa akin tinuro yung pagkakaiba ng turo ng CFD Cebu tsaka ng CFD Nationals. Kumbaga, yung mga tinuro sa akin ng CFD Cebu noon, itinanong ko naman ngayon sa CF Lamp. At sila naman yung nagpaliwanag sa akin, gumamit sila ng mga libro, pinakita nila sa akin yung mga physical books nila. Doon ko inadapt yung mga turo, yung mga aral. So hindi rin ako nagtagal doon kasi nagkaroon ng issue si Denmar Santiago, yung mga heretical teachings. Ayun kasi doon kasi nag-start kung bakit ako umalis doon, no. Yung mga heretical teachings si Denmar Santiago na issue ako sa kung bakit binabanatan ko daw yung mga kapanalig ko, yung mga kapwa ko Katoliko. Kasi ako noon, wala akong pakialam kung Katoliko, kapag mali aral mo, lalabanan kita. Ganun ang utak ko noon kasi wala naman akong hindi naman ako aral, wala naman sa akin naging hands-on talaga. No, wala talagang nagtiyaga na turuan ako kasi halos lahat ng Katoliko na mga magagaling, iniisip wala akong mararating. Halos lahat ng mga magagaling na Katoliko, masakit man sa kalooban natin, real talk lang po talaga, iniisip nila, wala akong mararating. Walang naniniwala sa akin. Dahil nga sa pagkataong meron ako. So, nung umalis na ako, nakaalis ako sa CF Lamp, kinausap ako ni Kuya Melchor Manalili. Kasi nga, pinasok ko yung iba't ibang mga grupo eh. Yung mga nagtuturo ng heretical, ako nagpasimula niyan. Kaya nga na wala yung ibang mga org na nagtayo ng mga org noon. Kasi nga pandemic, walang pasok, walang trabaho. So lahat nasa bahay. Mga nagtuturo ng iba't ibang turo ng mga heretical, pinagre-record ko yan, pinost ko ngayon dito sa FB ko. Hindi ko ine-expect, nakakagatin siya ng mga magagaling na defensor ng simbahan. Hindi ko talaga yan ine-expect. Ang point ko lang doon is mali yung ganitong turo. Nire-record ko. Mahilig ako na sa screen recording Nire-record ko, ipopost ko sa social media. Napansin ngayon. Yan, napansin nila Kuya Hamski, napansin nila Kuya Melchor. Hanggang sa pinuntahan na nila yung grupo mismo. Yun mismo talagang sinugod nila. Ano yung mga pinagtuturo nyo? Hindi ako aware na ganun pala kabigat yung magiging epekto nung pagpo-post ko. So, nung itinatama na nila yung mga grupo na yon, sabi sa akin ni Kuya Melchor, Sanrio, siguro mas maganda kung gumawa ka ng sarili mong grupo. Kaya ako may sariling grupo ngayon dahil kay Kuya Mel. Sabi niya, para hindi ka nadidiscriminate, para hindi ka din napupulaan ng tao, gumawa ka na lang ng sariling sayo. Wala namang masama dun eh. Para at least kahit pa paano maging komportable ka. At yung pagkaalis ko dun sa CF Lamp, gumawa ako ng grupo namin, 2021, yan yung tinatawag na Ave Maristela Catholic Defender. At hindi siya naging madali. Kasi yung original ng AMSGC, 4 lang kami. At yung GC na yon, ang pinag-usapan lang namin, chikahan. Magchichika-chika lang kami doon. Yon, yung nawala na ako sa CF Lamp, marami nang hinayang. Na Sanrio, bakit ka umalis doon? Maraming pilit pa rin akong pinababalik. Pero,
sa kabilang banda, nag-decide na rin kasi ako, tsaka napag-isip-isip ko na hindi ako mag-grow kapag nakakulong ako. Hindi ako makakapag-explore kasi kapag nasa org ka, limitado ka eh. Meron kang boundaries. Ako, free-spirited ako eh. Free-spirited. I will do whatever I wanted to do. Yan yung Sanrio. Ngayon, bago mabuo yung GC ko, kinuha muna ako ng SPMS. Kinuha ako. Actually, thankful ako sa SPMS, though na hindi naman ako nagtagal din. Kasi, nung ako ay kinuha ng SPMS, binigyan pa nila ako ng maggagabay sa akin, no, ng guidance counselor. Binigyan nila ako para magabayan nga ako. And that time kasi, I was being bullied and discriminated in social media ng mga CFD. No, binubuli ako talagang ginangarag ako, nilalait ako, hindi ka magaling, wala kang mararating, bakla, pangit, kung ano-ano, may mura pa. Mga Katoliko 'yon. So, pinagbawalan ako ng SPMS kasi na Sanrio, kailangan mo munang mag-aral. Huwag ka nang magpo-post, huwag ka nang magko-comment, mag-focus ka sa SPMS. And that time, dahil syempre kahit naman sino, kapag nalait ang buong pagkatao mo, hindi ka naman pwedeng maging manhid, lalo na't baguhan lang ako noon. So, nagpaalam ako sa SPMS, sabi ko, naku, hindi ko po talaga kaya yung policy nyo na wag akong mag-post o wag akong lumaban, wag akong mag-comment, hindi ko po talaga kaya. Aalis na lang po ako sa SPMS. Kaya yon, doon na po umusbong yung GC ko na Ave Maristela. Nung umusbong na yung GC ko ng Ave Maristela, lahat ng mga org noon na mga bagong tatag din na org, sinugod ako. Idedemanda daw ako, ang dami nila sa akin sinabi, no, nag-ano pa ng abogado. At malaking pasalamat ko kay Kuya Melchor Manalili kasi siya yung nagmalasakit sa akin nung time na yon kasi wala akong alam eh. Hindi ko alam yung gagawin ko kasi nga baguhan lang ako. Na ikaw Sanrio, bakit kailangan mong i-post yung mga video, yung mga turo-turo nga, yung mga mali-maling turo. Inaway ako ng inaway. Ayun, hanggang sa inaway ako ng inaway, dinigrade ako ng mga Katoliko, idedemanda ako, ipapakulong ako. Yun yung mga eksena nun eh. Si Kuya Melchor Manalili, ang siyang nagtanggol sa akin. Pupunta dapat kami noon ng CBCP. Balak dapat ni Kuya Melchor na magkita kami para magsabi sa CBCP kasi si Kuya Melchor merong connection sa mga pare. Ngayon, dahil sa awa ko, kasi Catholic org pa rin sila, kahit na ginaganyan nila ako, sabi ko, parang sa isip ko, wag na lang. Yon. Hanggang sa tawag neto, nung hindi na natuloy, at nagkaroon na ng AMS, doon ko na nakilala yung doon na unti-unting lumalabas yung mga LGBTQ na written debater din sila. Tapos, doon ko nakilala si Brother Rasha, Kuya Rasha Vista, no? At doon ko rin nakilala si Kuya Nash Buenavides. Yung nakilala ko naman sila that time, hindi ako aral. Wala akong alam. Si Kuya Rasha Vista, si Tatay Roel Tio, at si Kuya Nash Buenavides, sila ang tatlong tao na naniwala na kaya ko. Si Kuya Nash Buenavides ang nagtiyaga na nag-lecture sa akin ng traditions ng Catholic Church. Gabi-gabi kaming magka-video call, tinuturuan niya ako. Kahit na nahihirapan ako, inaabot kami ng 2:00 ng madaling araw ni Kuya Nash Buenavides. Siya yung talaga na naging professor ko. No, siya nagturo sa akin ng husto, nagsusulat ako. I-research mo to Sanrio, ganun siya si Kuya Nash eh. I-research mo to. Tapos tatanungin ka niya. Si Kuya Rasha Vista ang nagturo sa akin kung paano naman humawak ng grupo. Kasi syempre bago-bago pa lang ako noon, marami rin akong kapalpakan. Ganito dapat ang maging ugali mo, Sanrio, ganito, ganyan, para mapalago mo yung grupo na meron ka. Si Tatay Roel Tio naman ang nagbigay sa akin ng strategy kung paano ka maglalatag. Sanrio, masyadong mahaba yung presentations mo, baguhin mo, paiksiin mo, buuin mo, pero lahat dapat malaman, karne. 3 yan sila.
ang tumulong sa akin to think. Hindi po sila naging CFD organizations. Nung sila ay naging hands-on sa akin na, tinuturo-turuan nila ako. Gabi-gabi yun, talagang pinagpupuyatan ko. Naggumagastos ako ng load. Sabi ko, kailangan ko itong matutunan. At the more na meron akong natututunan sa kanila, the more na nauuhaw ako, hindi ako nakontento. Nagturo si Kuya Nash ng True Church. Sabi ko, hindi, kulang. Nakulangan ako. Nag-isa akong doon ako natutong mag-research. Kasi yung mga tinuro nila sa akin, nag-iwan pa rin ng tanong sa utak ko. At yung mga katanungan na nag-iwan sa utak ko, yun yung hinanapan ko ng sagot. Kailangan ko tong masagot, hindi pwedeng hindi. Lahat ng tanong sa utak ko, kailangan kong hanapan ng sagot. Hindi ako pwedeng, dahil tinuro lang nila to sa akin, okay na yon. Hindi, may mga tanong pa rin ako, kailangan ko tong hanapan ng sagot. So doon ako pakunti-kunting nag-research, doon ako nagsulat-sulat. Lahat ng tanong isinusulat ko sa notebook, tas hahanapin ko yung sagot. Kahit alam kong mahirap siyang hanapan, tsinaga ko yun. Tsinaga ko yung hanapan ng sagot, kahit imposibleng mga tanong. Tsinaga ko talaga. Hindi pwede na kapag ako nag-aral, meron mag-iiwan ng tanong sa utak ko. Ayoko, hindi ako nakakatulog. Kaya tsinaga kong aralin. Ngayon, nung medyo kaya-kaya ko na, no, through video call. Una sa video call pala ako nagbubunga nga, tinuruan ako nila Kuya Nash, kasi nakikinig ako diyan pa ako sa Debaters Convention. No, so yung nakakalam ng Debaters Convention, ako yung pinakabata doon. Kaya nga DevCon BB ako Ako yung pinakabata na dumedebate. Ngayon, kakapost ko. Syempre, lumalakas yung loob mo kapag marami kang natututunan. Lumalakas yung loob mo kapag malalim na yung inaral mo. So ako naman si post to the left, post to the right. Merong isang MCGI na pinagmumura niya yung mga Katoliko, si Monmon D. Sino nakakilala kay Monmon D? Pinagmumura niya, pinaglalait niya. Nagbangga kami sa comment section. Nagbangga kami. Ako naman hindi nagmumura, kaya nagustuhan niya ako. Sabi niya, Sanrio. Sabi ko, bakit? Nagre-written pa kami noon. Kung talagang magaling ka, labanan mo ako ng live debate. Yun, live debate. Siyempre, kinabahan ako kasi first time My God. Anong paksa? Patunayan mo na kung sino ang tunay na sugo. Yung pari ba? O si Bes. Yan yung paksa. Yung time na yan, hindi ko alam yung history ng MCGI. Hindi ko alam history ng INC. Wala akong alam. Alam ko lang sitas. Wala akong alam sa traditions. Hindi pa ako masyadong malalim. Kasi marami pa akong tanong Kumbaga, syempre pag unang pagtuturo sa'yo, hindi naman agad-agad alam mo, di ba? Kahit naman turuan ka ngayong araw na to, hindi naman yan lahat, maa-adapt mo. So, syempre, ganun pa rin. Lutang ka pa din. So, lutang na lutang ako. Ngayon, yung hinamon niya ako ng live debate, first live debate ko yon. Syempre, kahiyaan na lang. Ang dami ng mga nagko-comment. Labanan mo sa Rio. Syempre, nahihiya na ako. Sabi ko, sige, maglaban tayo. Ang ginagawa ko noon, bago ako lumaban ng live debate, tatawagin ko yan si Kuya Rasha, si Kuya Noel Perfecto, at saka si Kuya Nash Buenavides. Yan lagi ang mga major audience ko. Kapag ako ay lalaban, kunyari sasabihin ko, wait lang po ang gagawin ko noon, para magkaroon kayo ng idea paano ako nag-start, ang gagawin ko noon ay isusulat ko. Sanrio, merong 10 minutes presentations, tapos 5 minutes rebuttal. Mga ganun. Hindi ko pa alam yung mga rebuttal na yan. Isusulat ko ngayon yan. Tatawagin ko ngayon lahat. Si Kuya Nash, isa-isa yan. Sanrio, may laban ako, natatakot ako. First time ko Pakinggan mo nga yung stand ko kung tama. Yon, ang gagawin ko, magpe-presentations ako. Ang tunay na nasugo ay ang pari dahil si Apostle Peter ay pare. Ganun pa ako kababaw tas takot pa ako ng on-cam. Takot ako. So, napaka-aggressive ko noon. Kung napanood niyo yung mga first time na live debate ko, kala nyo nasa flip top ako. So, in 10 minutes na yun, sulit na sulit. Ang dami ko na nasabi, pero ang bilis ng bunganga ko talaga kasi syempre kabado ka, no? Tas ang bata ko pa. Napakabata ko ngayon. Sabi ngayon nila Kuya Nash, nila Kuya Noel Perfecto, nila Kuya Rasha Vista, ang galing-galing talaga ng Sanrio, ang galing-galing mo. Though, na kinakabahan ako,
Hindi sa presentations eh. Yung tanong. Siyempre, first time ko yun eh, yung actual na tanong. Ang gagawin ngayon nila, Sanrio ha, mag-prepared ka sa mga tanong. Ganito yung mga usually na tinatanong ng mga sulpot. Ang ginagawa ko, sinusulat ko. Sinusulat ko yan. Tapos, nung lumaban na ako ng live debate dyan sa Debaters Convention, first time ko yun eh. Siguro mga March 2021. Biruin niyo po, pumasok ako ng church 2020. Nag-start ako maturuan sa ilalim ng Catholic Church under ng CF Lamp talaga, ng formal. 2021 din ako dumibati, kaya grabe, kulang na maihi ako sa short ko noon. Ngayon, nung nagkaroon na kami ng presentations doon sa nag-live debate na. Kasi nakakakaba eh. Kasi yung time na yon na lumalaban ako sa Debaters Convention, isa ako sa mga may highest viewers. No, yung lumalaban ako doon sa Debaters Convention, isa ako sa may highest, most viewed. No, si Father Darwin, tapos parang ako yata yung pangalawa na may mataas na viewers. Kasi bata nga naman ako, 'di ba? Tapos yung way pa ng pagde-deliver ko is very millennial. So talagang kinakagat siya ng mga tao. So kabado ako kasi yung mga nagko-comment, yung mga expectations sa'yo. So yung naglaban na kami nung MCGI, it was my first time na ban. Naban yun sa Debaters Convention si Monmondi kasi nilayasan ako. And during that time, I have no idea kung anong privilege meron yung ganon na nilayasan ka ng kadebate mo. Ang nasa utak ko noon that time, kaya niya ako nilayasan, siguro na inisip ko baka wala akong kwenta sa kanya, kaya niya ako nilayasan. So nung natapos yung debate namin at in-announce na siya nga ay mababan dun sa Debaters Convention, dun ako kinausap ng mga debaters ng Katoliko na, Sanrio, galing-galing mo. Imaginein mo na palayas mo yung sulpot. Na which is wala akong idea noon kasi nga wala naman akong alam sa live debate eh. Yung nangyari na yon, yung kay Monmondi, doon na po naging sunod-sunod yung mga protestante na gusto akong hamunin, na trigger na sila sa akin. At dahil sa trigger ng mga protestant na makalaban ako ng live debate, doon naman ako nagkaroon lalo ng eagerness na mag-aral. Doon ko na tinanggap sa sarili ko na Sanrio, LGBTQ ka, huwag kang mag-expect na may tutulong sa'yo. LGBTQ ka, mababa ang tingin ng simbahan sa mga katulad mo. Wala ka nang magagawa, you have to admit it. Huwag ka nang mag-isip kung sinong dapat mong sisihin, mag-aral ka na lang. Doon ko na ginugol ang sarili ko sa pag-aaral at pinilit kong hanapin kung saan ako magsisimula. Kung paano ko babasahin ng Bible, paano ko siya sisimulan, kung paano ko hahanapan ng sagot yung mga katanungan ko, kung paano ko i-align yung mga presentations ko na naiintindihan ng tao, kung paano ba dapat maging tamang latagan pagdating sa aral na hindi mahihirapan ng mga tao na hindi siya magets. So, inisip ko na kapag ako maglalatag ng presentations ko, lalo na kapag biblical, kinakailangan pakwento para hindi sila mahirapan na intindihin kung ano yung gusto kong iparating. Kaya kung papansinin ninyo, yung presentations ko, pag ako ay naglalatag, nagkikwento ako, pero may sitas. Pakwento siya hanggang sa katapusan, pero biblical siya. At yung iba doon, sinusundatan ko na ng traditions. But noon, Bible-based lang ako. Kaya, ang naisip ko noon, dahil hindi pa uso noon yung naglantad ako, hindi pa ganon katibay yung Bible, compiled Bible, hindi. Kaya yung nalaman ko yan, yung history ng Bible, history ng sacred images, yung mas malalim na katuruan pagdating sa true church, yung mga, kasi ang kinuha ko dyan yung yung mga basic doctrines ng Catholic Church, yan yung pagpapare, di ba? Yung inalam ko yan, yung mga basic doctrines ng Catholic Church, ang nasa utak ko, madali lang ang sitas eh. Madali lang ang sitas. Pero hindi titigil ang mga sulpot kung sitas lang ang pag-aaralan ko. Kailangan kong aralin ang history, tong 20 basics teachings ng Catholic Church, yung mga rebulto, yung mga pagpapare, yung yung mga misas, yung mga Eucharist. Kailangan kong malaman yung history niyan kasi yan yung wala sila.
Kaya simula noon, nung ako ay pinag-iinitan na ng mga Protestant na sa Debaters Convention, nahasa ako ng nahasa. Tapos, syempre nandoon yung feeling nakakabahan ka. Bakit? Hindi ako kinakabahan na mabutasan eh. Kinakabahan ako sa mga Katoliko. Kasi marami pa rin naman nag-aabang sa akin eh, na inaantay akong bumagsak. Maraming Katoliko na hindi ako tinititigan kung paano ako mag-presentations eh. Ang tinititigan nila, kailangan magkamali si Sanrio. Maraming mga Katoliko na hinahanapan ako kung saan ako magkakamali. Doon sila tututok para pabagsakin ako. Marami pong gustong humila sa akin pababa. Kaya nung nagde-debate na ako at nakikita ko yung mga views, matataas, yung mga comments, libo, nagkaroon ako na-pressure ako. Yun yung isa sa na-depress talaga ako kasi marami ng taong nag-e-expect sa akin, yung expectations, na iniisip nila na masarap yung pakiramdam mo na makilala ka. Hindi. Actually, ako ayoko niyan. I hate it. I hate the feeling of being popular. I hate it. Mawawalan ka ng privacy. Mawawalan ka ng privacy, denumero yung kilos mo, hindi ka pwedeng kumilos ayon sa gusto mo. Bakit? Kasi yung mga tao nakatingin na sa'yo. Hindi ka na pwedeng gumalaw sa kung paanong ikaw mismo yan. Kailangan mo ng limitahan yung mga kinikilos mo kasi ang ipiniplis mo na yung mga tao eh. Kaya malaki yung sinasakripisyo ko sa sarili ko. Sobrang laki. Marami akong gustong puntahan. Niyayaya ako ng gimmick ng mga kaibigan ko. Hindi na ako makapunta. Bakit? Kasi yung tao nakatitig na sa akin. Hindi na ako nag-e-enjoy. Pero ganun man, hindi man ako nag-e-enjoy, naubos na yung mga kaibigan ko, nanawa, nakaka-invite sa akin sa inuman, naubos man sila, pero ang iniisip ko naman, itong mga sufferings na pinagdadaanan ko, up to now, may mga sufferings pa din ako. Itong mga sufferings na ito, malaki naman ang naibibigay na tulong nito sa mga kapanalig kong Katoliko. Yun na lang din yung motivation ko sa sarili ko na kahit mahirap para sa akin, dahil hindi naman ako talaga taong simbahan, gagawin ko na lang para na rin sa mga kapanalig kong Katoliko. Siguro kung mahirap man para sa akin at mabigat yung gaytong responsibilidad, pero kailangan ko na lang siyang panindigan para na rin sa mga Katoliko na nakatingin sa akin at naniniwala sa kakayahan ko. Kaya kahit na hanggang ngayon may mga Katoliko titig na titig sa akin, inaantay yung pagbagsak ko, maraming Katoliko na gusto akong magiba, actually may mga nagsasabi pa nga na ibang mga Katoliko na ibahin ko yung way ng pagtuturo ko, kasi yung mga makalumang pagtuturo nasasapawan ko na daw, na meron pa ngang iba na nagsasabi na o-offend ko na daw yung ibang pare, kasi mas pinapanood pa yata daw ako kesa sa kanila. Ang lagi kong sinasabi, hindi kasi ako ganon. Si Sanrio ay hindi formal na tao. Mababa lang ang pinag-aralan ko. Sabi ko nga po sa inyo, bobo ko academically. Bobo rin ako sa English. Hindi naman ako laging perfect grammar. 'Di ba? Minsan pinipilit ko na nga mag-English. Kasi syempre, may mga nag-guide din naman sa akin kung paano mag-English, pakunti-kunti. Sabi, sanayin. Kahit wrong grammar, deadma lang Sanrio, basta mag-English ka. Pero mababa lang po pinag-aralan ko talaga at hindi ko rin din po ine-expect kung bakit naiintindihan ko yung Bible. Hindi ko rin naman din alam eh. Basta ang alam ko lang po, pag nagbasa ako ng Bible, alam ko kung paano ko siya ipapaliwanag. Hindi ko din alam kung bakit alam ko. Kumbaga, para lang ako nagbabasa ng pocketbook. Pag nagbabasa ako ng traditions ng Catholic Church, ng history, hindi ko rin po alam bakit ko naiintindihan. Kasi minsan sinasabi nila sa akin na paano ko naiintindihan, o yung iba sabi sa akin na wag mong ituro yan, Sanrio. Lagi ko sinasabi, bakit? Yung tinuturo mo, pang theology na yan, may bayad yan. Magpabayad ka. Yun yung sabi ng iba, na yung iba gumagastos, pumupunta, nag-aaral pa sa UST, sa mga private school para malaman yan. Samantalang ikaw tinuturo mo ng libre. Maraming magtataas ng kilay sa'yo kasi paano pa sila maku-curious para mag-aral? Oo nga naman, para mag-enroll kung inilalatag mo na lahat. Dapat dyan, yung inaral mo, yung pinaghirapan mo, magpabayad ka. Yun yung sabi sa akin. Isa lang po ang lagi kong sinasabi sa kanila. Libre po ang pagtuturo ko kasi libre lang din naman yung talinong binibigay sa akin ng Diyos. Hindi kahit kailan
never ko kahit kailan gagamitin ang mga platforms na to para magkaroon ng sahod. Kaya nga po, kahit na may almost 5,000 subscribers na ako sa YouTube ko, hindi po yan nakamonetize. Ang Facebook account ko may 7,000 plus yata akong followers. Hindi po yan nakamonetize. Kasi libre naman din kasi sa akin binibigay ng Diyos yung talino eh. Bakit ko siya pagkakakitaan? Bakit kailangan kong magpabayad? Kung pwede ko naman siyang ibigay bilang tulong na lang din sa mga Katoliko na nominal. Sa totoo lang, kaya maraming Katoliko na or may mga Katoliko na naaakay ng Protestant dahil sa ganyang mentalidad na dahil may alam ka o dahil matalino ka at pinaghirapan mong aralin, kailangan magpabayad ka. Sa akin, red flag yun. Red flag yun eh. Kasi ang talino ng tao ay binibigay ng Diyos sa atin ng libre. Dapat ipamahagi mo ng libre yan. God gave us wisdom and knowledge for you to be able to preach sa mga mahihina nang wala kang tinatanggap na kahit na anong bayad. Binigyan ka ng Diyos ng magandang boses, ibigay mo sa tao. Kung pagdating naman sa Diyos, kasi libre yan eh. Kapag libre mong tinatanggap, libre mong ibigay. Kaya kahit na nangihinayang sila sa akin, ang sinasabi nila sa akin na sayang Sanrio, pwede ka pa naman sanang mag-lecture ng babayaran ka o gusto mo ipapasok ako sa mga grupo na magtuturo ako pero may bayad. Lagi ko pong sinasabi, I am not for sale. Marami pong mga Protestants na binibili ako at sinasamantala yung kahirapan ng buhay ko. Pero kahit kailan po, hindi ako nagpapabili. My faith is not for sale. And my wisdom and knowledge that I receive from God is free. And I will offer it, no, hanggang sa kahuli-hulihang hininga ko, ito ay iaalay ko sa mga kapanalig kong Katoliko at sa simbahan. Kaya ako tinawag ng Diyos sa ganitong larangan kasi alam nila na may malaki akong gagampanan sa mundo ng apologetika. Maaring hindi ako kasing perpekto ng mga ibang apologists na nakikita ninyo, but I will always give my best na ma-deliver at maipaliwanag sa inyo ang isang aral na hindi kayo nahihirapan. At naranasan ko na kasing ma-discriminate, naranasan kong mabash, naranasan kong sabihan na wala kang karapatang maging Katoliko, wala kang karapatang maging mangangaral ng kapwa ko kapanalig, naranasan kong matawag akong bobo, ng mangmang, wala kang mararating ng mismong mga kilalapang mga depensor ng ating simbahan. Isa lang ang tumatak sa isip ko, kung ano ang pinaramdam sa aking pait at hirap ng sarili nating simbahan, hindi ko yan ipaparanas sa mga kapanalig kong Katoliko. Hindi perpekto ang mga kaanib ng ating simbahan, pero perpekto ang ating simbahan. At masakit man ang pinagdaanan ko, hindi naging maganda yung paglalakbay ng buhay ko bilang isang depensor ng simbahan. Pero ang lagi kong sinasabi sa Diyos, anuman ang naging tingin sa akin ng mga magagaling na depensor dahil hindi ako magaling, pero ipararamdam ko sa lahat ng mga kapanalig ko, lahat kayo magagaling. And you deserved it. Walang Katolikong hindi magaling. Whether you are a lesbian, you are a gay, you are a man, or you are a woman, all of us are deserved to defend the Catholic Church. Whether hindi ka ganun kagaling, whether magaling ka lang, whether mas magaling ka pa, o ikaw pa yung pinakamagaling, lahat, basta't ikaw ay Katoliko, we deserve to protect and to defend the Catholic Church. Kaya ako, kahit na alam ko na sinasabihan nila ako na pwede ko tong pagkakitaan, no? Pwede akong magkapera sa ganitong gawain. Hindi ko po yan gagawin. Sa totoo lang po paprangkahin ko po kayo, hindi po ako mukhang pera. Kasi hindi naman po ako materialistic na tao. Ikalawa po, nakasama ko yung ibang mga CFD nung kumain kami, alam po nila ugali ko. Hindi ako mahilig sa masasarap na pagkain. Mas marami akong nakakain kapag ang mga inuulam ko, pansit canton, itlog, kasi yun yung kinalakihan ko eh. Lumaki ako sa hirap, lumaki ako na kumakain ako ng hindi masasarap. Kaya yung panlasa ko ay napaka-ignorante sa
sa mga masasarap na pagkain, hindi ko na-appreciate ang masasarap na pagkain. Mas na-appreciate ko nga po talaga sa totoo lang yung pakbet, yung chop suey. No, minsan yung nagki-crave pa ako yung bibili kapag wala na akong makain, yung bibili ako ng repolyo, tapos magdidiktik ako ng bawang, tas ng suka, isasawsaw ko yung repolyong sariwa dun sa suka. Yun, nabubusog na ako dun. Hindi po ako mahilig kumain, kaya ang payat ko. Ikalawa, hindi rin ako materialistic na tao. Kasi lumaki po akong walang-wala. Alam nyo po, for 12 years ako na hindi pa ako tinatawag bilang defender. Ang gamit ko lang po, unan at karton. Wala po akong banig. Natutulog ako sa rooftop. Kasi wala akong electric fan. Ang init, kapag bumabagyo, binabaha yung loob, natutulog po ako sa upuan. Nakaganon lang po ako. No, hihintayin kong tumigil yung bagyo kasi pinapasok ng baha yung hinihigaan ko. So kapag sobrang init naman, pag summer, maglalatag lang po ako ng karton o yung kumot lang mismo, semento yung rooftop pero walang bubong. Pag gabi, kumot lang, unan, tulog na ako. Ayun nga lang, minsan, may gumagano sa tenga mo kasi may lamok, nagtatalokbong ako para hindi ako lamukin. Magigising na lang ako, mas mainit na, sikat na ng araw, tsaka ako bababa. Wala po akong gamit, ang gamit ko lang nun yung unan. At ang unan ko pa noon, dahil natira ako sa subdivision doon sa kaibigan ko, kinuha ko pa po sa basurahan. Yung mga unan ko, ang gagawin ko doon sa ate ko, ate, kasi mayayaman yung mga nakatira doon libot-libot tayo. O sige, maglibot tayo. Manghihiram kami ngayon ng bike doon sa kaibigan naming magbabalot, sidecar. So, ang gagawin, yung ate ko yung magbabike, hindi kasi ako marunong magbike siya yung magbabike, ako yung nakaupo. Ang gagawin namin, titignan namin yung mga drum, kung may laman, kung may mga makukuha kaming mga gamit. Yun, doon ako nakakuha ng mga unan, kaya ako nagkaroon ng unan. Pero noon, natutulog ako, wala rin akong unan. Ang lagayan pa ng damit ko noon, sako. Nakasako po yung lagayan ng damit ko. Tapos yung mga damit ko pa, bigay pa ng mga kaibigan ko. Mga donate sa akin. Kasi nga, hindi ako mahilig sa gamit. Hindi ako, kinamulatan ko siya o nakasanayan ko kasi sakali ako lumaki. Kaya nga hindi nga po ako marunong mag-laptop, hindi ako marunong sa computer, wala akong alam dyan. Sa mga apps, wala akong alam dyan. Sa cellphone, yung mga games, wala po akong alam dyan. Hindi ko siya nakamulatan. Kaya kapag ako nagkakaroon ng pera, ang alam ko lang uminom. Kasi wala naman din akong gagawin sa pera. Hindi ako mahilig kumain sa mga fast food, mga Jollibee, hindi ko naman din siya hilig. Mas trip ko yung karinderya kasi doon ko mas napipili yung gusto kong ulamin. Hindi ko na-appreciate kasi yung mga fast food chain, hindi. Hindi ko rin na-appreciate yung mga magagandang damit. Hindi din. Kaya pansinin nyo, kahit ganito itsura ko, di ba? Ganito na itsura ko. Kaya, yun din siguro nakatulong sa akin bilang isang defender kung bakit din siguro ako tinawag ng Diyos sa gaytong larangan. Kasi alam niyang hindi ko pagkakakitaan ng simbahan. Kasi, ano nga naman po kasi gagawin ko sa maraming pera? Saan ko pa po ba siya pwedeng dalhin? Kontento naman din po ako sa kung anong meron ako. Kaya kong mag-ulam ng itlog araw-araw. No? Minsan, kapag wala akong ulam, magic sarap. Bubudburan ko lang yung mainit na kanin ng magic sarap, pwede na yon. Tapos malamig na tubig, happy na ako doon. Kasi sa akin, ang point ko lang naman is mabusog. Mabusog lang ako. Hindi nga po ako kumakain ng tinapay Yung mga biskwit, hindi ko hilig yan. Ang hilig kong kainin, noodles. Mahilig ako sa mga may sabaw. So kapag nakakain ako ng isang pirasong noodles, busog na ako noon. Pero ngayon, talagang mas lalo akong lumaki yung problema ko. Syempre may mga aso na ako. Ayun, sila yung naging stress reliever ko nung pumasok ako sa debate, yung mga aso ko. Yun, sila yung pagkain ko hindi ko pinaproblema Ang pinoproblema ko talaga araw-araw yung pagkain nila. No, at syempre dahil nakalipat na rin ako, no, yun, syempre bahagi naman siguro talaga sa buhay ng tao, may problema ka sa bill, sa bahay, sa tubig. Kaya minsan hindi ako nakakapag-live kasi syempre kailangan kong rumakit dahil wala naman akong trabaho. Naghahanap ako pakunti-kunti ng pagkakakitaan, tapos iipunin ko siya kasi alam ko every katapusan kailangan magbayad. Kaya minsan hindi ako nakakapag-live ng 2 weeks kasi syempre pagkain ng aso mo, pambayad ng bahay, pambayad ng tubig, ng ilaw, okay lang sana kung
meron akong permanent na trabaho. Though na may kumukuha sa akin, no, call center daw, tuturuan ako mag-English, call center. May yung iba naman, pinababalik na ako dun sa bar, no, para bumalik ako sa dati kong trabaho as GRO kasi hindi naman din po kumukupas naman pa yung katawan ko. Ganun pa rin naman yung katawan ko from way back 2019 up to now, hindi naman ako tumaba. Ang sabi ko sa kanila, hindi ko nababalikan yan at hindi ako mag-work ng call center man yan na ino-offer sa akin. Well, hindi ko naman siya dinadahilan, baka isipin nyo tamad ako. Hindi ako babalik sa ganyan kasi unang-una baka mapabayaan ko yung pagiging defensor ng simbahan ko. No, baka hindi na ako makapag-live, maging busy na ako hanggang sa pakunti-kunti baka bumalik ako sa dati. Kasi nandoon pa rin naman po yung nature ko eh. Andoon pa rin yung dati kong ugali, nakatabi lang yan. Ang mga ugali natin nakatabi lang yan. Hindi lang natin siya na ipapakita pa sa ngayon kasi meron inspired tayo eh. 'Di ba? Inspired pa tayo sa kung anong meron sa atin ngayon. Kaya kinakatakot ko din na maging kampante, no, na sa mga offer ng mga tao sa akin, no, do na uh, do na talagang yan ang isa sa problema ko, no, financial support yan ang problema ko. Yan din yung ginagamit sa akin ngayon. No, may mga nag-o-offer sa akin ng 20,000, 30,000 a month. Mag-stand ako dun sa protestanteng sekta nila. Ipagtanggol ko yung protestant nila na kinaaaniba. Meron akong monthly na 30,000. To be honest, nagkaroon ako ng kadebate noon na INC, no? At naglaban kami. Actually, dumating na kami sa part ng demandahan, abogado sa abogado. At na-flatter naman ako kasi yung isa sa mga radio station somewhere in Visayas, nakalimutan ko na po eh, bibigyan ako ng abogado. Maglalaban kami abogado sa abogado. Kasi nga yung during that time, yung mga debate, personal attack sila ng personal attack sa akin. So, ang nangyari po ay dahil magkakaroon ng kasuhan ng demandahan, umatras yung INC. Umatras kasi ang dami kong screenshots mga death threats nila, ang dami. Ngayon, nung nagkaroon kami ng patay, nung pandemya, lagi akong umiiyak sa social media kasi yun ang isa sa pinakamabigat na kailangan kong gawin. Yung talikuran mo, yung pinagkakakitaan mo. Yun po talaga ang pinakamahirap na isasakripisyo mo sa buhay mo, yung kailangan mong umalis dun sa lugar kung saan ka kumikita ng pera. Kasi pag-GRO lang naman po yung alam ko eh. So, kailangan kong umalis. Ang masaklap, yung umalis ako doon, wala akong source of income. Siyempre, pinutol ko na lahat ng mga sponsors ko. Tinapon ko yung mga SIM cards ko kung saan nila ako pwedeng kontakin. No? Kaya nga po rin ako napalipat ng bahay para mapalayo na rin sa ganong mundo. No? Kasi siyempre, kapag napupuntahan pa din nila ako, wala akong magagawa. Siyempre, pera pa din yan eh. So, siyempre, yung tinalikuran ko yung mga sponsorships, to clarify, tinalikuran ko na yung prostitution, yung pagpopokpok ko. At sinikap at sinubukan ko na magpaka-CFD. No? Yung ano yung lifestyle ng CFD, mahirap. Kasi, yun yung source of income ko eh. So, hindi ko siya naisip na kapag ginawa ko yun, paano nga naman ako kakain? Kasi nung time na yun, napaka-aggressive ko nga. Basta gusto ko lang, sa simbahan, yun lang yung gusto ko. Hindi ko iniisip na binigla ko yung sarili ko na pagbitaw. Kaso ano pang magagawa ko, wala na nga. So, ayun, kaya yung pagiging debater ko, pagiging apologetic ko sa inyo, marami po akong sinasakripisyo magpasa hanggang ngayon. Marami akong mga bagay na gustong gawin na magpapasaya sa akin na hindi ko na po actually ginagawa. Kasi yung mga tao na lang din yung tinitignan ko eh, yung mga naniniwala, yung mga sumusuporta kahit napakahirap sa akin. Kaya nga ang mga tao, ang daling sabihan si Sanrio bakla, si Sanrio malaswa, si Sanrio Sodoma at Gomora. Hindi nila alam yung mga sinasakripisyo ko. Marami po akong sinasakripisyo sa sarili ko na minsan iniiyak ko na lang kasi wala akong choice. 'Di ba? Wala akong choice. Kaya ngayon nagsasabi na
ang swerte ni Sanrio, sikat, ang swerte ni Sanrio, kilala, hindi po, para sa akin ha, actually it's a curse. Curse po sa akin yon kasi, mas marami ng, nakatitig sa akin, mas marami ng nagbabantay sa galaw ko, sa kilos ko. Isa siyang sumpa. Sabi ko nga po kung pwede ko nga lang sanang ibigay yung 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 sitwasyon ko ngayon sa iba, binigay ko na. Kung pwede ko nga lang ibalik yung nakaraan, baka sana hindi na lang ako pumasok diyan kay Marcoleta. Baka siguro ngayon may mayaman-yaman na ako kahit papaano. No? Pero wala naman din po akong pinagsisisihan kasi yung mga pinagdaanan ko, bagamat hindi siya ganun kadali, no, yung mga discriminations, talaga na-depress po ako, nag-mature naman ako ng husto, no, at natutuwa kong mas lalong manindigan mag-isa, nawala yung takot ko, na noon takot na takot din akong mawalan ng kaibigan, takot na takot ako na magkamali. Pero ngayon hindi, ang pagiging defender ko, tinuruan ako kung paano ko ibabalanse yung mga bagay na nangyayari sa paligid ko. Bagamat may mga dumadaan din sa aking mga pagsubok at problema, pero lagi ko na lang iniisip, kakayanin ko yan. Kaya nga po sa mga kapanalig ko dito, no, lagi nyo na lang po akong ipagdasal. No, hindi po ako nanghihingi ng kahit na anong pera sa inyo, alam nyo yan. Never po ako nanghingi ng pera sa inyo. Lagi nyo na lang po akong ipagdasal. Kasi I know, gaya nga ng sabi nyo, God will provide. Yan din ang pinangahawakan ko. And I think maririnig naman yan ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Ipanalangin nyo na lang po ako lagi. Yun lang naman po kasi talagang importante sa akin. Yung mga dasal ninyo, no, na baka kung sakali na maging isang, na magkaisa yung mga panalangin ninyo para sa akin, marinig ng Diyos. No, marami akong mga dasal na dasal na gustong sabihin sa Diyos patungkol sa sarili ko, pero hindi ko na ginagawa at sinasabi pa. Kasi mas gusto ko na ipagdasal na lang yung ibang tao kaysa sa pangangailangan ko. Kasi gaya nga ng sabi nyo, 'di ba, God will provide. Ano pa ba yung kailangan kong ikabahala, no? Na i-provide ni Lord yung mga pangangailangan ko sa pagtuturo. I-provide ni Lord yung mga kailangan kong gamitin kapag nagle-lecture ako. Na sana na wag akong bigyan ni Lord ng ng bagay na magpapagulo sa isip ko, na sana kapag nag-aaral ako o kapag nagle-lecture ako o kapag dumedebate ako, wag niya akong bibigyan ng magpapagulo sa isip ko. Kasi napaka-fragile ko din pong tao. Ayoko ng kapag may problema ako, ayoko nang hindi siya natatapos. At kapag may problema ako, hanggat hindi ko siya natatapos, nauudlot yung aking presentations pagdating sa simbahan. Yan ang lagi ko sinasabi kay Lord. Lord, wag naman sana na magbigay ka sa akin ng magiging hadlang sa ginagawa ko kasi hindi pa ako ganun katibay at hindi pa ako ganun katatag. And oo nga po pala mga kapanalig, aanyayahan ko kayo bukas. Ano bang date bukas? Teka lang, ano bang date? Ayan, January 27, I will invite you guys sa Russia TV. 8 p.m. Saturday, ako po ay magkakaroon ng live debate sa isang actual debater at isa sa mga representative ng Baptist sa Iloilo City. Ang aming paksa po ay Faith Alone. Ang manampalataya ba ay ligtas na? So, magkakaroon po ako ng live debate tomorrow, 8 p.m. sa Russia TV. At hinihingi ko po ang inyong suporta sa magaganap na laban bukas, January 27. At sa lahat po ng mga Katoliko na sumusuporta sa akin at ipinapanalangin ako, maraming salamat po. At tatanawin ko pong malaking utang na loob yan. Lagi nyo lang po akong ipagdadasal. Tandaan nyo po, tao lang ako ha. Hindi po ako perpekto. Magkakamali pa din ako. Sa hinaharap, magkakamali pa rin ng Sanrio kasi tao lang po ako.
Hindi po ako kasing tibay no ng mga santot ng mga banal. Hindi po ganun yung spiritual ko, no. Ako po ay isang ordinaryong tao, hindi din po ako taong simbahan. Wala rin po akong organization na kinaaaniban. Ang kinabubuhay ko lang is maglaba, maghanap ng racket sa labas, uuwi, magbabasa ng mga libro, magla-live. Yan lang po yung araw-araw kong ginagawa, no? Hindi po ako aral, mababa lang din po yung aking pinag-aralan. Hindi rin po ako mayaman. At higit sa lahat, kaklaruhin ko lang po, hindi po ako bayaran. Wala po akong sinasahod sa ginagawa kong presentations, wala po akong kinikita dito. Yung mga presentations ko po, yung mga load ko, sarili ko pong pera yan. Pinaghihirapan ko po yan. Pinagtatrabahuhan ko sa labas. No? Sarili ko pong pera yan. Yung pagla-live ko, yung mga libro na nakikita nyo, bagamat yung iba binigay, pero yung iba doon pinag-ipunan kong mabili. Nag-iipon po ako para makabili ng mga sarili kong gagamiting references. Nag-iipon po ako para makabili ako ng para mas lalo pang lumalim yung maituturo ko sa inyo, no? Kaya ika-clarify ko lang po sa inyong lahat, hindi po ako bayarang Katoliko. Wala po akong sinasahod dito kay Kuya John Do Page, hindi po ako sumasahod dito. Hindi po ako sumasahod sa YouTube channel ko, hindi po yun monetized. Ang Facebook account ko, hindi rin po monetized, wala rin po akong sinasahod. No? Wala po akong pinasukan ng mga organizations na nagturo ako at nagpabayad, wala po. Ang aking presence pagdating po sa pagtuturo sa simbahang Katoliko, libre po 'yan. No? Libre po 'yan. Ako po ay na-invite na din sa mga iba't ibang communities. Hindi po ako nagpapabayad. Pero syempre, yung iba tinatanggihan ko kasi wala po akong pamasahe. No? Sinasabi ko po sa kanila, mag-iipon ako ng pamasahe ko kasi ayoko po. Pag ako po nag-serve kay Lord, libre. Ayoko pong tumanggap kahit piso. Ang aking pagtuturo, ang aking pag-aaral, kahit ano po ang sabihin ninyo sa akin na pwede ko tong pagkakitaan, dapat nagpapabayad ako, sorry po. Hindi po kasi ako ganong klaseng tao. Ako po ay isang Katoliko, mamamatay na Katoliko, at ang serbisyo ni Sanrio bilang isang Katoliko ay ipamamahagi ko ng walang kapalit. Kaya marami pong salamat sa inyong pagtangkilik at pagsuporta po sa akin, at patuloy pa rin tayong dedepensa sa katuruan ng ating simbahan. Dapat po itutuloy ko pa yung presentations natin regarding dun sa sign of the cross kasi naputol. Kaya lang mahina yung signal na nandito ako sa labas. Kasi baka mamaya may dumaan na naman ng mga iglot. 'Di ba, nakakahiya naman. Tas ang topic ko pa, sign of the cross. Syempre kahit pa paano nirerespeto ko din yung mga nasa paligid sa akin dahil nangungupahan lang din ako sa kanila. So, respect lang. So, hindi ko po agad muna maitawag neto, mailalatag yung part 2 ng sign of the cross. Pero hindi pa pwedeng hindi natin yan ma-presentations, no? At malapit na po ang mahal na araw, no? Maaga po tayong mag-confess. Alam naman po natin ang Lenten season at pag-uusapan din natin yan, yung mga mahal na araw, traditions and biblical, no, para maintindihan natin, lalo nating mayakap ano bang meron dito sa traditions ng Catholic Church pagdating sa Lenten season. So lahat po kayo, lagi po kayong mag-iingat at wag po kayong magsasawang mag-aral. Katulad ko, isa rin po akong dating tanga, isa rin akong dating mangmang, wala rin akong alam sa Bible. Lahat naman po ng bagay ay natututunan natin pag-aaralan. Wag lang nating susukuan. At itong ginagawa ko ay para rin ito sa mga magulang na mga may trabaho dyan, para hindi na po kayo mahirapan pang mag-aral. Ako na po ang magbibigay sa inyo kung ano po yung aral. Sa mga estudyante naman na naghahanap ng mga mentor at sa feeling ninyo hindi sila nakakonsentrate sa inyo dahil mga bata pa kayo at baguhan, ayan, ako na lang din po ang magtuturo sa inyo dito sa live para meron kayong matutunan. Sa mga Katoliko na hindi
hindi napapansin at nabibigyang halaga dahil hindi naman kayo mga sikat. Sa mga Katoliko na hindi nabibigyan ng halaga, ng pansin, ng mga magagaling na defender ng Catholic Church dahil wala naman silang mapapala sa inyo, wag po kayo mag-alala, wala rin kayong mapapala sa akin. So ako na lang din po ang magtuturo sa inyo kasi ayoko din po na nangangapa kayo sa aral. Gusto ko lahat po kayo na nakasubaybay sa akin, magkaroon kayo ng tapang at confidence sa sarili na ang pinagtatanggol nyong simbahan ay tunay at totoo at worth it na ipagtanggol, no? Kaya wag na po nating isipin kung ayaw nila kayong turuan, wag na po nating isipin kung ayaw nila maging hands-on sa inyo. Nandito naman po ako tinawag na po ako at ako na mismo ang babasag sa mga ginagawa ng mga ibang ma-attitude na defender na yan. Ako na ang babasag. Ako na po mismo ang magbibigay sa inyo kung ano yung mga dapat yung matutunan. Kahit wag yun na pong itanong, ako na pong magkukusa. Kasi ayoko rin pong maranasan ninyo yung pakiramdam na mababa kayo at sila yung nasa taas. Gusto ko, pag nasa taas sila, nasa taas din kayo. Kung nasan ako, nandun din kayo. Kasi pagdating naman po sa gawain ng ating simbahan, hindi naman yan pataasan at hindi rin yan pababaan. Hindi naman din po yan showbiz na kinakailangan dahil sa may kalidad ka, dapat ang nakakasalamuha mo may kalidad din. Maraming dekalidad na defender ang gusto akong makaklose at makausap pero sa totoo lang po hindi ko po sila pinapansin. Mas malapit ang puso ko doon sa mga taong nasa ibaba. Kasi hindi naman din po nila ako kailangan. Aral na sila at magagaling. Mas kailangan po ako ng mga Katolikong hindi aral. Mas kailangan ako ng mga Katolikong walang alam. Wala po akong pakinabang kung kasama ko pa yung mga magagaling. Wala po akong pakinabang kung kasama ko pa yung mga sikat. May pangalan na sila, meron na silang napatunayan. So ako, ang gusto ko lang pong patunayan ay may mapatunayan din yung mga wala pang napapatunayan. Yan lang po yung goal ko. Yung meron din kayong mapatunayan na kaya nyo rin, no? Na kahit na hindi nyo na kinakailangan pang mag-effort, hindi nyo na kailangan pang magsipsip, hindi nyo na kinakailangan pang mailang, no? Kung paano sila i-approach para lang maturuan kayo. Ako na po yung magkukusa. Para lahat po tayong mga Katoliko ay hindi na po maligaw ng mga protestanteng turo. Kasi sa totoo lang, malaki din naman ang pagkukulang ng simbahan, no? Dahil may mga ibang Katoliko na feeling artista, hindi na nagiging hands-on sa mga mahihinang Katoliko. Kaya napapabayaan yung ibang mga nominal na Katoliko. Pero ako, no, hindi ko po yun papayagan. Ako po ang magpapasimula kung meron mang nauna pa sa akin na hindi nyo na kailangan pang magtanong at i-approach ako. Dahil lahat po ng mga curiosity ninyo, pagdating sa aral ng ating simbahan, ako na po mismo magkukusang magbibigay sa inyo. At kung paano nyo siya i-deliver, kung paano nyo siya i-present sa mga hindi Katoliko at anti-Catholic. Wala po akong pakialam sa kasikatan. Wala po akong pakialam kung sino man ang mga kasama nilang sikat na tao. Kasi ang pakialam ko ay nandoon sa mga taong hindi sikat. Ang pakialam ko ay nandoon sa mga taong hindi kilala. At ang pakialam ko ay nandoon sa mga Katoliko at hindi Katoliko na naku-curious. Ano ba ang meron sa turo at aral ng simbahang Katolika? Nandyan po ang pake ko. Wala po akong pakialam kung anong tingin sa akin ng magagaling na Katoliko, kung natutuwa ba sila o hindi. Dahil ang pake ko ay nandoon sa mga tao, sa mga taong hindi pinapansin, sa mga taong hindi pinapahalagahan, at sa mga taong mababa ang tingin sa kanila. Huwag po kayong mawawala ng pag-asa. Hanggat nandito po si Sanrio, sisikapin at pipilitin ko pong mag-aral sa abot ng aking makakaya, may matutunan lang kayo. At isa sa goal ko ay matuto kayo kung paano kayo dedepensa sa simbahan. Kaya huwag na kayong magtaka kapag ako nagla-live minsan, pasigaw, pagalit. Kasi binibigyan diin ko lang po doon na ang turo ng ating simbahan ay accurate, tunay at totoo. At walang sino mang protestante ang pwedeng makagiba at makadaig sa doktrina ng ating simbahan. Matthew 16 verse 18, Pedro, sa ibabaw ng batong ito itatayo ko ang aking iglesia. At ang iglesia na itinayo
na sinasabi ni Kristo na inihabilin kay Pedro, walang iba kundi ang Catholic Church. Dahil ang pagkakatatag ng iglesia, yan ay itinatag sa bayan ng Jerusalem na inilipat sa bayan ng Roma, na ang pananampalataya na nasa Roma idinala ni San Pablo sa bayan ng Espanya, at ang bayan ng Espanya sa ilalim ni Ferdinand Magellan, April 14, 1521, nang dumaong sa bansang Pilipinas, lumaganap ang Kristyanismo sa ilalim ng Roman Catholic Church, na kung saan ang Pilipinas noon ay dating mga pagano, ngayon ay bansang Katoliko na. Huwag tayong magsasawang mag-aral. Dahan-dahan lang. Slowly but surely. Once again, this is Sanrio, the founder of Ave Maristera Catholic Defender. Sana nag-enjoy po kayo sa ating chika-chikahan. Please subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV. And God bless you po sa inyong lahat. Kumain na po kayo. At maraming salamat po sa pagtsatsaga at pananood ng live presentations ko for today sa page si Kuya Jando. Nawa pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. At wag na wag po tayong mapapagod at magsasawang mag-aral, at hikayatin at akayin pa natin yung ibang mga kapanalig natin na maging masigasig at masipag sa pagtuklas at pag-aaral sa doktrina ng ating simbahan, upang mas lalong maging malalim at matatag ang kanilang pananampalataya sa ilalim ng tatag ni Kristo, ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Yun lang po, magandang hapon. God bless you sa inyo lahat. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon.